Nalaglag si King of Logic. Kanina hindi ako nakapag-accept eh. Ito gusto King of Logic ko. Nawala yung ano, yung kausap nyo? Nasaan yung kausap nyo? Ba't umalis? Wala, nagsabi nga ng bobo eh. Sabi ko kabobohan yun, ibig sabihin. Kasi nasasaktan siya doon kasi. Statement niya kasi yun eh. Nalabas yun sa kanya yung ano eh, parang kabobohan niya no. Eto si ano, gusto ko talaga yung magaling sa logic talaga no. Brother King of Logic, ano ka bro? Catholic ka ba bro or Protestant ka or ano ka? Actually, ako po si Sensei Ilu. Shout out. Sensei Saan kata siguro? Sensei Ilo. Sensei Ilo. Sino yun bro? 80s. Atheist po ako. Madalas kalaban. Ah! Okay, King of Logic. Okay. So, kamusta bro? Kamusta buhay 80s bro? Okay naman po, sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos, hindi nga naniniwala kay Diyos sa Diyos. Kumbira. Ironic yun bro. Sa awa ng Diyos. Kala ko magaling ka sa logic bro. Naniniwala sa Diyos. Ang kay Diyos mo, hindi nga naniniwala sa Diyos. Sa awa ng Diyos ka pa. Teka mo na, natawa naman ako. Sa awa Natawa ng ako dun ha. science. Oo. Pero okay yun ha. Baka sa Okay awa yun ng dun ha. Okay ba, okay ba husing joke? Oo, kasi sa awa ng, ano, di ba ironic yun bro? Alam mo yung ironic bro? Yung ba yung parang like yung parang bakal yung leeg, ironic. Hindi po, ang ironic po, ito po yung isang statement na kumbaga ito po sabi natin nga declarative statement kung saan nagko-contradict. Teka muna i-ano ko muna po yung ironic no. Hindi po siya bakal sa leeg. Pag sinabi pong ironic, yung statement mo parang self-destructive, alam mo yun. Yung kokontrahin yung statement mo, nung statement mo. Akala ko bakal sa leeg, iron neck. Hindi po iron neck po no. Di pero seriously, So, sino gusto makipag-debate sa akin? Sige. Pili kayo Anong dyan. paksa mo bro? Sige, God Anong exists. paksa mo bro? God exists. Ikaw God magpapatunay na God exists? God Hindi exists. nag-exist ang Diyos? Yes, hindi nag-exist ang Diyos. Papatunayan mo na Partida hindi isang argument nag-exist lang. ang Diyos. Oo, partida Sigurado isang ka? argument lang gagamitin ko. Ano? Di ba partida isang argument lang gagamitin ko? Isang ano lang? Anong gagamitin mo? Sabi ko, partida isang argument lang yung gagamitin ko. Isang argument lang ang gagamitin mo. Oo, yun lang gagamitin ko. Okay, Brother Nash, papatunayan daw niya na hindi nag-exist ang Diyos. Sige, Sinong lalaban sa akin? ako na lang. Ayaw na lang, sige. Sana all. Record. Kaso paano mag-moderate Angel? Dito ako sa labas, oh. Sayang. Sino kayang pwede mag-moderate? Sigurado ka? Papatunayan mo Ako. na hindi nag-exist ang Diyos? Diyos ng Ako mga Kristiyano. mag-moderate. Diyos ng mga Katolik ha? Oo. Kahit general. Kasi baka mamaya kung sino-sino ang Diyos mo yan. Mamaya Diyos mo yan. Hindi ko naman alam kung sino ba yung Diyos mo. Sige, patunayan mo na hindi nag-exist ang Diyos. Ito yung Almighty na nag-create ng whole universe. Sige. Sinong God doesn't exist. Okay? Ang moderator ay sino kaya? Ako. Ikaw. Yes nga lang. Sino? Hindi, huwag ka, Boss J. Boss J. Hindi ka pwede pa, bro. Hindi ko pa kabisado. Baka mahirapan ka bro. Mahirap. Si Angel Labasi yata. Sige. Baka busy si Uncle Labashi. May trabaho yata to. Sinong pwede dito guys? Pa-participate at si Brother Nasyo asan ka bro? Kumakain ng fried chicken. Maganda to gusto ko talaga, logic talaga. King of Logic. Picture ni Satanic yan. Picture ng Satanic yan. Actually, pero alam mo yung tinatawag na satanic logic na na-encounter nyo na yung ganun. Yeah, bro. Mag-moderate Bigyan- ako. Sige Brother Nas, I think mukhang hindi naman pasaway yung mga atheists. Ang mga pasaway, yung mga IEC at MCGI eh.
Mga 80s, lalo logic Saka, to. More on ano to, ROG. more on logic to. Wala tong, hindi to ma-add home, I think. More on logic to, no? Hindi, wala tayong ad-home. Argument lang. Oo, hindi tayo mahirapan dito mag-moderate, I think. Sige, More sige. on argumentative talaga to. Umpisa ng bakbakan. Para, Baka na! Iset ng Bakbakan timer na. at alarm. Wait lang, wait lang. Basta salamat. Okay, bro Nash, sige, mag-mute muna tayo lahat. Bring it on, rules and regulations. Number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Number 2. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at admin ang magbabantay ng 20 seconds time. Number 3. Kung walang sagot na categorical or hindi categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Number 4. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6. Ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7. Out of the topic are not accepted. Number 8. No side comment. Number 9. No unpro attitude. Number 10. No objection during confusion. Number 11. Respect the admin and moderator. Decision is always final. Number 12. Ito lamang ang iiral sa patakaran bilang pagsasaayos ng debating na ito. And number 13. No showdowns. Back to you, Admin Nash. Okay ba sa inyo? Agree daw po ba kayo? Sa akin, okay na okay, bro. Okay na okay, bro. Oo, okay din. Okay din ako. Hindi lang. Ayusin ko lang yung oras ko, ha? 10 minutes. Hindi ko na yan, ha? Papakita sa, pero pag 2 minutes na lang, sabi ako kayo. Hindi kaya sabihin mo na lang ako. 10 minutes, go, bro. Okay, let's get ready to rumble. So, bakit nga ba hindi nag-exist yung God? Specifically yung Christian God? Well, unang-una, extraordinary claim requires extraordinary evidence. Yung claim na may God, extraordinary claim yun. And it requires extraordinary evidence. May extraordinary claim, pero asan yung extraordinary evidence? 'Di ba? Anong evidence natin na nag-i-exist yung extraordinary being na extraordinary claim? Fine-tuning? Morality? Anong evidence natin? Second, walang evidence na may beginning ang universe. Wala kang mape-present, walang scientific evidence na may beginning ang universe. Big Bang only refers to the expansion of the universe, not the beginning. Even George Lemaitre himself, a Belgian Catholic priest, does not postulate a beginning of the universe. So doon pa lang, wala nang bearing to say na reasonable maniwala na may Diyos na nag-create ng universe. Kasi hindi supported ng data. So kailangan ni Sir Ethos Bottom na patunayan na may beginning ng universe para mas maging reasonable yung claim niya na may God talaga. 3. Yung suffering of non-human animals. Sure, yung suffering of human, baka pwede pang i-defend kung gagamitan ng theology. You know, nagkasala si Adam and Eve and kaya nagsasuffer yung mga tao. Pero yung suffering ng mga non-human animals, anong development ang makukuha ng isang deer na nabagsakan ng puno sa kalagitnaan ng gubat? Na namatay kasi hindi makaalis, naipit yung paa, naghingalo, starvation. Anong makukuhang development nun? Namatay na lang ng ganon. So, how can an ever-loving, all-knowing, all-powerful Christian God allow these things to happen? If He is all-loving, He would not allow it. If He is all-powerful, He would not allow it. If He is all-just, He would not allow it. If He is all-knowing, He would surely not allow it. But then again, suffering of animals exists. Doon pa lang tapos na ang usapan eh. Right? So again,
wala ni isang extraordinary evidence na nagpapatunay na nag-exist ang Diyos, particularly yung Christian God. Yung Bible, hindi siya magandang evidence to begin with. Bakit ka mo? Puro contradiction, puro inaccuracies. Hindi nga historical hindi nga kinoconsider ng mga historian na historical ang Biblia. Anong historical doon? Census? Virgin birth? Resurrection? Anong historical doon? Walang historical. May mga historical figure na na-mention sa Bible, but it does not necessarily follow na historical document yung Bible. Non-sequitur yun. Fallacious yun. So, dun pa lang, wala na. Ano pang maipapresent na evidence ng mga naniniwala sa Diyos? Again, uulitin ko yung point ko ha. Extraordinary claim requires extraordinary evidence. Wala tayong evidence ng extraordinary claim na may extraordinary being. Second, walang evidence na may beginning ang universe. At yan yung kailangan tindigan ni Ethos, ng host, para masabi niya na may God talaga. Patunayan niya muna na may beginning ang universe. Third, yung suffering ng non-human animals, paano mo siya i-explain? Akala ko ba all just yung God, all powerful, all loving, bakit pati yung mga non-human animals pinarusahan? Hindi naman nila kasalanan yun in the first place. May emotion din sila, nakakaramdam din sila ng pain. Anong moral development? Pag nasaktan ba yung usa, pupunta ba siya sa langit? Pag nilapa ba ng leon yung batang kambing, pupunta ba siya sa langit? Can you explain that? Yung leon, pasan siya? Pa sa impyerno? So, all of those things exist. Kasi nga, again, ito ay may expect mo yung mga natural diseases, yung mga wars, yung mga famine, yung mga injustice sa mundo, yan ay mai-expect mo sa isang universe na walang God. Expected na yan. Pero sa isang universe na may God, tapos ang attribute nito, Christian God na all-loving, all-knowing, all-powerful, hindi mo yan mai-expect. Parang ganito, no? Suppose may mayor. Sabi ko, nakita kami ni Ethos Bottom sa Starbucks. Sabi ko kay Ethos Bottom, alam mo ba, pumunta ka sa Laguna, no? Kasi yung mayor ng Laguna, all-powerful, all-knowing, all-loving, all-just. Di itong si Ethos, na-excite. Sige, pupunta ako ng Laguna bukas. Siguro napakaganda ng Laguna kasi ganun yung namamahala. Pag wala pa sa entrance ng Laguna si Ethos, nakita niya, basurero, ang dumi ng daan, puro mga adik sa kalsada, all of those things, mga huldapan. Mapapaisip si Ethos, asan yung sabi ni King of Logic na yung mayor ng Laguna, all-knowing, all-loving, all-powerful? Ba't hindi nagre-reflect sa reality? Nagigets nyo na? Yan yung reason kung bakit hindi nag-e-exist ang God, kasi walang extraordinary evidence to begin with. Tinatapos ko na yung opening statement ko. Yun lang. Alright. Okay na? Brother Nash? Kaya 4 minutes. Alright. I-wave mo na to. Pause ko muna. I-wave nyo na ba? Babe na, yan na yan. Yes, yun na yun. Alright. Okay, sige. So nga pala guys, ako nga pala ako si Brother Boy Letra, nga pala King of Logic, no? At naban kasi yung account ko, kaya ito yung ginamit ko. Ito yung Ethos Bottom, ito yung grupo namin, no? So unang tanong, affirmative ka, di ba? Ang ikaw ay King of Logic, affirmative ka, no? So ang affirmation mo na ang Diyos ay hindi nag-exist, anong patunay mo sa presentation mo? Asan yung katunayan na hindi Ang patunay ko na hindi nag-e-exist ang Diyos is walang extraordinary evidence na may extraordinary being. Absence of Hindi, extraordinary ikaw nga, evidence. objection, Mr. Moderator. Ikaw nga, ang hinahanap ko, Mr. Moderator, yung evidence niya, yung proof niya. Asan yung proof mo na hindi nag-exist ang Diyos? Yun nga yung proof ko. Na walang extraordinary evidence na nagsusupport na may extraordinary being. Alam mo Kung yung hindi mo tatanggapin sunod na yun tanong ang ko. proof, then that's fine. That's your position. Pero sa akin, Alam mo yung tinatawag na shifting the burden of proof? King of Logic ka pa naman. alam ko yan, shifting of the burden of proof. At ang shifting of the burden of sige. proof ay laging doon sa Define. nagkiklaim na meron, hindi yan mapupunta sa nagkiklaim na wala. Kasi yung weight of evidence, laging doon sa nagkiklaim na may meron. So sino yung affirmative sa atin dalawa? Kahit ako affirmative, Ikaw hindi ako. mapupunta sa akin yung shifting, yung burden of proof. Kasi hindi ko kiniklaim na meron. Ikaw nagkiklaim na meron dito.
So ikaw ang affirmative, ikaw ang magpapatunay. Alin yung patunay mo na hindi nag-exist ang Diyos? Asan? Sinabi ko, extraordinary claim requires extraordinary evidence. Walang extraordinary evidence na nag-exist ang Diyos. Evidence yan? Evidence to. Philosophical evidence. Alam mo yung meaning ng salitang Philosophical evidence, evidence bro? to. Philosophical evidence Objection, Mr. Moderator. Ano Objection, objection? Mr. Moderator. Ano objection? Ano objection, bro? Define evidence, yun na lang. What is evidence? to. Evidence is a body of information. Body of facts. Ang objection kasi, Mr. Moderator, ang category, ang kategory ko, ano yung meaning ng salitang evidence? Ayun nga, pinaliwanag ko. Yun yung question. Meron tayong rules na kung ano yung tanong, yun yung sasagutin. Teka lang. Define. Ano objection mo? Ayun nga. Hindi ko talaga tatanggapin. Kaya nga, kino-cross-exam kita. Ba't ko tatanggapin? Objection nga, Mr. Moderator. Hindi mo Huwag siyang, tinatanggap. teka muna. Objection. Huwag siyang mag-claim na tatanggapin ko yung objection niya o hindi. Negative ako eh. Talagang hindi ko tatanggapin pag sablay. Again, Yung definition ano ko ang ng meaning evidence. ng salitang Gumawa ka ng sarili mong evidence? Hindi, etymology nga ng evidence. Ibigay mo. Dictionary. Objection moderator, kasama ba yung etymology sa topic sa nilatag ko? Eh, sinasama ko. Hindi yan kasama sa latag ko. Sabi Teka ang lang. rules natin, huwag kang magbabanggit ng hindi kasama sa latag. Kasama ba sa latag yung etymology? Ano ba to? Ba natin yan? Teka lang. Sino unang mag-object muna? Ako muna, objection moderator kasi Sige, ano objection mo? napakalinaw ng rules. Sabi, hindi daw, pag hindi kasama sa latag, huwag babanggitin. Yun yung sabi, di ba? Yung etymology, Ano, hindi kasama. Hindi kasama yun sa topic Ang namin. counter objection ko. Makinig ka sa counter objection ko. Ito yung counter objection ko, Mr. Moderator, no? Yung evidence kasama sa topic, yung etymology, hindi niya inilatag. Hindi niya talaga ilalatag yan. Kaya nga tinatanong ko, ano yung etymology ng salitang evidence? Debate to. This is debate. Natural magtanong ako ng mga bagay-bagay. Pero kasama sa topic yung evidence. Di ko naman tinatanong yung etymology ng ibang term eh. Yung term na ipasok natin, yung term na evidence. So itinatanong ko yung nilatag mong term na evidence, extraordinary evidence, extraordinary claim. Ano yung ano niyan? Ano yung etymology niyan ng evidence? Ito para matahimik ka na, no? Ang etymology ng word na evidence ay ebidensya na ang ibig sabihin obvious to the eye or to the mind. Yun yung ibig sabihin nun. So obvious na walang extraordinary evidence na nag-e-exist yung Diyos mo. Wala ni isa, wala kang ma-provide eh. Objection, Mr. Moderator. Ano objection, bro? Objection, Mr. Moderator. Ano objection? Hindi ko tinatanong na hanapan niya ako, siya ang affirmative dito. Bigyan niya ako ng etymology. Kasi Ayun, evidence mo nga yan eh. Objection moderator. Yung walang extraordinary, ganyan evidence mo. So ini-invalidate ko sa question na ano yung etymology ng evidence o kahit meaning man lang. Objection moderator, binigay Ang ko na evidence. Ayaw mo etymology meaning. ebidensya sa Latin word. What Alam mo, is evidence? ebidensya sa Latin word. Yun nga yung binanggit ko, obvious to the mind and to the eye. So obvious Sige, nga ang Diyos. Hanggang boy, Yun ang- yun yung Oh, yun bigay pala niya ko. Sige, ano tayo? Next question. O ano yung evidence mo? Yun nga, obvious, hindi ba obvious na walang extraordinary Gawa nga, evidence sa may Diyos? Kailan pa naging evidence yan? Kailan pa? Anong date? Bigyan mo ko ng date na yung ganyan, evidence. Pa naging evidence Objection yan. moderator, hindi ko latag yung date ng evidence. Walang ganun. Hindi ko tinatanong yung date ng evidence. Yung evidence mo ngayon, kailan pa naging evidence yan? Anong date? Anong klaseng tanong yun, objection moderator? Yung tanong Ano na objection? yun, makes sense. Next question na lang, sige. Asan yun, ano? Ano Next nangyari question sa'yo, bro? na lang, Anong kasi date yan? Ba't nag-exist- naging, paano teka lang, naging evidence teka lang, yan? Ah, Kailan naging evidence yung Next ganyan? question, next question. Ang question, anong objection? Sabi mo yan ang evidence mo. Tinatanong Kailan niya naging ako. evidence yan? Sige, go ahead. Paulit ang tanong mo. Paulit ang tanong mo. Ulitin ang tanong. Next question. 'Di ba ang shifting the burden of proof? O next question na. 'Di ba ang shifting the burden of proof? Iyan yung magpapatunay ka pero hahanapan mo yung kausap mo ng pruweba. 'Di ba yan ang shifting the burden of proof?
Hindi po ganun ang shifting of the burden of proof. Di ba? Ano, i-google. Yes or no? I-google natin yung definition. Sige. No, hindi ganun. I disagree. Mali po yung understanding nyo ng shifting of the burden of proof. Oh, sige. Ang shifting the burden of proof sa Oh, hindi philosophy ganon. is palaging ng... What is the shifting the burden of proof? Pwede bang sumagot? Akala ko may 20 seconds ako. Nasa na yun? Sige na, sagot bro. Baka hindi Okay, na so, nagkakaintindihan. Sagutin mo na. Sasagutin ko. Nakatahimik na ako. Sasagutin ko na nga. Kaso, nangyayarap ka naman eh. Shifting of the burden... Shifting the burden of proof, ang ibig sabihin niyan, yung weight of evidence or yung weight ng proof is laging dun sa nagki-claim na meron. Never yung mapupunta sa wala. Kasi pag the moment na claim mo na meron, andyan agad sa'yo yung weight ng evidence. Hindi na yan malilipat sa kabila kasi meron, mas matimbang ang meron kaysa sa wala. Nagigets mo ba? Sa philosophy. Kaya shifting of the burden of proof is laging nasa nagki-claim na may meron. So laging nasa iyo yung shifting of the burden of proof kasi laging nasa iyo yung burden of proof. Next question bro. Oh, 'di ba ang topic, ang claim mo, God doesn't exist, ikaw ang affirmative. Ikaw ang may claim na hindi nag-exist ang Diyos. 'Di ba 'yan yung nangyayari ngayon, affirmation yung ginagawa mo, affirm? Nag-affirm ka, 'di ba claim mo 'yan? Binigyan kita ng 4 na philosophical Claim argument. mo ba 'yan na hindi na, teka mo na, makinig ka muna. Claim mo ba 'yan na hindi nag-exist ang Diyos? 'Yan yung claim mo, 'di ba? Yes or no? Yes, claim ko na walang Diyos kasi walang evidence, Oh. walang extraordinary evidence. So kung ikaw ang nag-claim, asan yung evidence mo? Kung hindi Eto yan nga, shifting the ilapad ko. burden of proof. Una, walang extraordinary evidence na may extraordinary being. O Second, di nga, wala naghahanap ka nga ng evidence evidence sa akin. Di ba? Hinahanapan mo nasagot ng ako, evidence. nawawala na yung ano. Akala ko ba may Ah, timer? sige. Wait lang, 30 seconds bro. 30 seconds. Sige. Okay, sige. So ito si Ethos Bottom, kanina ko pag in-explain, kanina ko pa sa opening statement in-explain na walang extraordinary evidence na nagpapatunay na merong extraordinary being. Sinabi ko rin sa kanya na wala ring evidence na may beginning ang universe, which is, I don't know kung alam niya yon. Third, yung suffering ng non-human animals, hindi mo siya marereconcile sa existence ng Christian God specifically. So, di ba tatlo Ayun na na. yun? Tatlong philosophical Sunod na tanong. arguments which we consider as evidences. Sunod na tanong. Sunod na tanong, paano mo na i-connect yung pagsasakripisyo ng human animals na that God doesn't exist? Anong klaseng logic Kasi, yun, diba, bro? kasi ganito, ethos, no? So, yung God nyo sa Christianity, all-loving, all-knowing, all-powerful. All-loving ba na mag-suffer yung mga non-human animals? All-just ba na mag-suffer yung mga non-human animals? No, it's not. It can never be a demonstration of... Sinong philosopher yun nagsabi na pag nagsuffer yung pagka nagkaroon ng sacrifice ng mga animals, hindi na nag-exist yung Diyos? Stephen Sinong Locke. philosopher yun? Stephen Locke, Oxford philosopher. Anong sabi niya? Yun nga. Basahin mo. Yun yung mismo. Yun mismo yung sinabi niya. Basahin mo. Pinara-praise ko. Ano, mag-research pa ako ngayon? Biglaan naman to. Sunod na tanong. Next question na lang. Anong kinalaman ng pagsasakripisyo ng human animals sa that God doesn't exist? Explain ko na sa'yo, brother, no? Kung ang Diyos ay all-loving, Guys, all-powerful. pause time muna kayo guys. Ano daw? Mabayad lang ako na ano. Ah, sige. Mabayad lang ako sa Sige. Skype. Kasi baka mag-ano kayo eh. Ah, sige lang. Sige. Shoutout sa 44 million viewers natin. Shoutout din kay Boy Letra, nakadibuso ngayon. Shoutout. Alright. Sa mga nanonood guys, no, magandang debate no, logic no, logic, king of logic. Project na kayo Logical, dito. debate. Hindi mo ako nag-a-adjom sa'yo, diba? Skill. Oo, ay guys naman ako, di ba? Naman. It's a good debate. Mabayad lang ako. Sagit lang po. Sige bro, hintayin ka namin bro. O sige, magsha-shoutout muna tayo, no? Ito. Shoutout kay Natus, yan, hindi ko kayo na-accept, pasensya na, no? Kaya Heretical Slayer, kay Mr. Wild, kay Sherlyn, Mano, kay Brother Dino, andyan, no? Kaibigan ko, no? Kay Brother Boss, kay Brother Gep, kay Brother Black Apple, kung ganyan yung basa dyan, wala kasing ano. Kay Brother Nal, kay Truth Seeker, ano ba ito? Interlinear, I think, ano to, hindi ko alam, no? Kay Boogie Kanoy, kay Brother Jojit, na lagi yan, kay Brother Labashi, kaya Splendor, kaya Brad Romy, kaya Infant, ay hindi sanggol.
Kinakawa niya. Si shoutout kay kanina ba yun? Yung TR, no? Kay Brother James, Center Spate. Kaya Toby, kaya Andres, ganyan ba yan? Andres Gino. Kay Ikim, kaya Orthodox Process of the East, kay Jimmy Boy, kaya Inspiro, kaya Ate Banji, kaya Hello pangalan niya, Catholic Warrior, kay Brother J, kay Brother Altrax, kay Brother Siren, kaya Princess, kaya Sandy Carcalas, at kay Odysseus the Tarnish. So, i-upload po natin to sa ating YouTube channel, Boy Letra. Paki-subscribe po at doon mo ito makukuha, bro, yung ating Follow kita doon. Follow kita, Boy Letra. Siya naman, sige. buong debate. Shoutout lang din ako. Shoutout kay Sir Jeff. Oo, nandyan sa comment section. Ang namumukod tanging ATS sa audience natin. Shoutout din kay God. Yung mga ibang atheists, nood po kayo, no? Sige, mga Ken, go ahead. Ilang minutes pa Alright. yung time mo, brother Etos, bago tayo magsimula? Ilang minutes pa yung nalilitan? We still have 5 minutes. 5 minutes? Okay, go ahead. Question. Sunod na tanong mo, yung isang evidence mo na maraming contradictor ang Bible. Asan yung verse, chapter and verse na nagkontrahan? Sure. For example, yung pagkamatay ni Judas. Acts 1:18 sabi, nahulog ng patiwarik. Tapos sa Matthew 27 sabi, naghang. So magko-contradict yun. Hindi yun pwedeng ma-reconcile. Kasi sa Matthew 27, ibinalik yung pera and then naghang. Sa Acts 1:18, hindi ibinalik yung pera, walang nabanggit. Ang ginawa ni Judas sa pera, ibinili ng lupain. So Next question, bro. contradiction. Sinabi ba doon nung nahulog? Sinabi ba doon na hindi naghang bago nahulog para maging contradictor letra por letra? Meron bang sinabi doon na bago nahulog hindi naghang? Asan yung Meron bang ganon o inunawa mo lang, bro? Letra por letra, wala kang mababasa na sinabi doon na hindi naghang. Pero, nandun na mismo sa context kapag binasa mo yung verse na nagpatihulog, patiwarik, and pumutok ang bituka. Wala nabanggit na naghang. Ayan. Next question, bro. So sa isip mo lang yung bro, wala talaga nabanggit confirmatory. Hindi sa isip, brother letra, no? Hindi sa isip, nasa Bible mismo nakasulat na contradictory silang dalawa. Nasa Bible na nakasulat. O sa Nakasulat, kabila, meron dong contextual, sinabi word na for word. meron dong sinabi na hindi nahulog sa kabilang verse. Word for Letra word, por wala. letra. Contextual meron. Pag sinabing contextual, 'di ba nilalaman? O Kaya nga. ibig sabihin hindi letra por letra pero same meaning. Anong meaning ng hindi nahulog doon? Sabi mo context eh. Anong phrase? Naghang yung binanggit. Walang nabanggit doon na nagpatihulog nagpakamata. Walang nabanggit doon na nagpatihulog at nagpatak tapos pumutok ang bituka. Walang nabanggit doon sa Matthew 27. Next question, bro. Hindi, yun nga yung hinahanap ko, same phrase. Asan doon yung, kasi sabi mo hindi letra por letra, pero nasa context. Asan doon yung Nasa same context phrase? nga. Teka muna, makinig ka muna. Ng Sige, go ahead. context, kasi namin context na nilalaman ng text, ng teksto, same phrase man lang, or same meaning ng nakasulat na nung nagbikte, hindi nahulog. Asan? Ayun nga, contextual kasi wala kang mababasa na hindi nahulog. Kala ko context tas walang mababasa. Next question, bro. Next question. Ulo sunod na tanong, di ba ironic yan? Sabi mo nasa context tas Sabi ko, walang mababasa. contextual, wala kang mababasa. Contextual, wala kang mababasa ayon sa verse na nahulog pagkatapos magbigte. Sorry TikTok. Baka maban yung... Oo. Yun nga. Di ba pag sinabing context, nilalaman. Ngayon, Context nga, sabi nilalaman mo niya. walang mabasa. Di ba ironic yung context sa walang mabasa? Alam mo, aware ka ba na yung Contextual. salitang, teka man na, makinig ka muna, hindi pa ako tapos magsagot, magtanong, patapusin mo muna ako. Di ba pag sinabing contextual, nilalaman ng text, di ba kabaligtaran yun ng walang mabasa?
Aware ka doon? Ano ba yung minimin? Teka lang, objection moderator. Aware Papos ka ba doon? Linawin muna natin. Ano yung minimin mo ng mabasa? Kasi kanina pa akong sinasabing Sabi mabasa. mo kasi, ulitin natin, explain ko. Papos mo na yung time, di niya naintindihan yung tanong ko. Para manamnam niya yung tanong ko. Tapos, Sabi mo kasi nagkontrahan yung dalawang verse. Kasi yung isa, naghang or kasi ano nga, yun nga, nabitin na lang. Sabi natin, no? Nabitin, no? Nabitin sa puno. Yung isa naman, nahulog. Nahulog. Tapos Hindi nagkontrahan. lang yun. Huwag mong putulin. Ano? Nakalagay dun sa Matthew 27, ibinalik ang pera kinuha ng mga Mamaya private. na tayo sa pera, bro. Doon muna tayo sa mahulog. Wala, Kasi pinuputol mo eh. Baka wala pinuputol problema. mo kasi Kahit ma... kasama yun sa kwento. Ano O sige, meron sinabi nung binalik yung pera, hindi nahulog. Sa kabilang ano? Yung nagbitin, hindi nahulog. Same meaning ba yung Contextual ibinalik meron. yung pera? Contextual meron. Word for word, wala. Pag sinabing contextual, nilalaman ng text, saan nakasulat yung same phrase? Nilalaman nga ng Makinig text, ka muna, nilalaman hindi pa ako tapos. Sorry. Saan nakasulat yung same phrase na yung salitang ibinalik yung pera, hindi nahulog? Saang dictionary? Nakakaintindi ka ba ng contextual? Kasi ang Alam understanding ko yung contextual, bro. Objection mo na, Mr. Moderator. Huwag siyang magtanong pabalik sa akin. Ang Kasi tinatanong ko, Mr. ito, sagutin na lang kita, no? Teka muna, may objection ako. Sige, go Teka ahead. muna, may objection ako, hindi mo sinagot eh. Ang tanong ko kasi dati mo sagutin, huwag kang magbalik ng tanong sa alam ko yung contextual. Context, ibig sabihin ibig sabihin yung con from the term na convey or nasa loob. Tapos yung text, yung teksto, yung nilalaman. Yung ano man, article man yan, o ano man, story yan, nasa loob siya ng teksto. Ngayon, ang binigay mo sa aking argument na naman, nagbigay ibinalik yung pera. Ibinalik yung pera, sabi mo yun yung nag-contradict. Ngayon ang tanong ko, yung ibinalik yung pera at nahulog, magkakontra ba yun? Hindi ko sinasabi na yun yung magkakontra. Hindi. Kasi hindi yun yung sinasabi ko na magkakontra. Eto, Hindi pa na paliwanag ko. magkakontra eh. Wait lang, akala ko meron akong... Ba't sinama mo yung nagbigay ng pera? Ba't kailangan isama? Wait lang, linawin ko. wait Linawin lang. ko. Na-straw man Wait dito. Pasagutin mo na natin, bro. Siguro mas maganda kung papakita yung timer para Sorry, Hindi next ko time brother. makakita, bro, Sorry. kasi- Medyo... Nasa Ah, okay, ako sige. malalobat na Oo. yung ko malalobat na yung... Sige, awatin mo na lang kami bro pag kami nag-overlap. Diba? Sorry, naglalap yung oras sa akin. Okay, sige. Kasalanan ko. No problem. Ayun nga, okay, sasagot ako dun na. Ang sinasabi ko na kasi na contradiction, magka-contradict yung dalawa. Una, yung sa pera. Kasi ang ginawa ni Judas sa Matthew 27, ibinalik yung pera tapos umalis siya at naghang. Pagdating sa Acts 1:18, ibinili niya yung blood money ng lupain. Walang nabanggit na ibinalik niya sa mga punong pare. Ibinalik niya binili niya yung blood money ng lupain at nahulog at nagpatiwarik. Yun yung nagko-contradict. Yung paraan ng pagkamatay at paraan at kung ano yung ginawa nila sa pera. Yun yung nagko-contradict. Acts Question, 1:27. bro. Basahin ko muna yung verse, Mr. Moderator. Sige, go ahead. Para malaman natin. Dito, no? Acts 1:27. Nagkontra daw. Acts Pero 1:28. kapag... Yeah. Walang Acts 1:28 bro eh. Tete, baka dito yun, baka dito. Upang baka yan. Acts 1:18 pala, sorry. Not Acts 1:27, Acts 1:18. Acts 1:18, Oo. bumili nga ang taong ito ng isang bukid mula sa kabayaran ng kanyang kasamaan at nang bumagsak ng patiwarik ay pumutok ang kanyang tiyan at sa sumambulat ang lahat ng kanyang mga laman. Sabi dito sapagkat siya ay... So ano pa yung isang verse? Matthew ano? Matthew 27. Matthew 27:53. Yeah. Matthew 27:53. 53. Yun yung tanda ko, 53. Pero I could be wrong. Na 53 yun. Basta Matthew 27. Judas death. Ito yata. Ito Matthew 27:3-10. Brother, basahin mo. Oh, sorry, Matthew tumatagal 3-10. Shoutout sa mga viewers natin.
So aware ka dito na yung sinabing ibinili niya ng sarili ng bukid, ang bumili talaga nun yung mga pare, mga pariseyong pare, punong pariseyong pare. Kasi Hindi nga ako- sabi dito, subalit habang pinupulot ng mga punong pare ang mga peraso ng mga pilak na nagsabi, hindi matuwid na inilagay ang mga ito sa kabangyaman sapagkat dugo ang kapalit ng halagang ito. Pagkatapos mag-usap, ibinili nila ang mga iyon ng bukid ng magpapalayok upang paglibingan ng mga dayuhan. Aware ka na ang bumili nun yung mga pariseyo kasi sila yung binalik yun ni Judas at ibinili ng kanyang bukid. Ng Tama- bukid na pag Yeah, libingan. so ang tanong ay aware. Sa Matthew 27, yan yung nakasulat. Pero sa Acts 1:18, si Judas mismo, kahit sa English translation, nakalagay doon Judas. Paano makakabili si Judas ng direkta niya kung patay na siya, bro? Kasi nga, nagko-contradict nga yung dalawang story. Nagigets mo? Yun nga yung Sunod na tinitindig ko tanong. eh. Contradict yung dalawang story. Sunod na tanong, Go ahead. merong sinabi dito na sa Matthew, sa Acts 1:18, meron bang sinabi doon na hindi ibinalik ni Judas, yung term na hindi ibinalik? Merong ganong term? Okay, sige, sasagutin ko ha. May 30 seconds ako. So, wala kang Bro, mababasa. ano na lang ha? 1 minute na lang, bro. Okay, wala kang mababasa word for word na nakalagay doon na ibinalik ni Judas. Na hindi ibinalik ni Judas yung pera. However, kapag binasa mo contextual yung verse nang walang babawasin, nang walang dadagdagan, nakalagay doon mismo na ginamit yung pera pambili ng lupain. Blood Okay. money pa nga yung tawag. Judas yung Okay, nakalagay next sa question na, English bro. Sunod na translation. tanong, sa dalawang verse na to, yung isa naman nagbigti. Oh, so sorry sa TikTok ha. Tapos yung isa naman nahulog. Paano ka meron bang sinabi dito sa Matthew 27 verse 5 na nung nagbigti hindi nahulog yung katawan? So, Meron bang contextual- ganun? Yeah. Contextual meron, word for word wala. Walang mabasa. Word for word wala, contextual meron. O context tayo. Ano yung same phrase ng hindi nahulog dito sa Matthew 27 verse 5? Pababa. Naghang. Paano ka mahuhulog kung nakasabit ka? Aware ka ba na sa pag-aaral sa sobrang tagal na nakabitin nung bangkay ni Judas, nahulog na yon? Pagtagal-tagal kaya nga nung bumagsak, malambot na yung bangkay, sumambulat yung ano. Aware ka ba dun sa ganong approach? I don't think na may ganong pag-aaral kasi walang evidence na ganon. Hindi, tinatanong ko kung aware ka ba o hindi. Hindi ako Yun aware. lang. Hindi ako Ah, aware. aware. Aware lang ako dun sa mga may sense na pag-aaral. Pero pag mga nonsense na pag-aaral, hindi ako aware. So, ano Last ba yung question na to, ano bro. ba yung katawan ni Judas para hindi mahulog? Bakal ba yung katawan ni Judas pag nagbigti hindi na mahuhulog? Ano ba yung ginamit niya? Ano ba Kasi yung katawan? nakahanga eh. Nakahanga eh. Kaya imposibleng mahulog yan. So sa logic pag nakahang imposibleng mahulog. Saan yung Kasi ang sabi nabasa? naman nahulog eh, hindi naman ang sinabi kasi doon sa Acts 1:18 Objection nahulog. muna, objection muna. Saan Bro, sa sinun? time. Ay, time na pala. Time na. Ikaw naman, bro, letra. Go ahead. Okay, salamat Brother King. 10 King of minutes, bro. Logic. 10 minutes, bro. Sige. 10 minutes, go ahead. Alright. So una sa lahat, yung fallacy, the burden of proof. Sino ba yung nag-claim? Ako ba yung may claim? Kaya nga nagtataka nga ako, sabi ko nga kanina, papaano papatunayan ng isang atheist na hindi nag-exist ang Diyos? Yun yung dilema. Never yan kayang patunayan ng kahit na sinong atheist dito sa buong mundo. Wala pang atheist na nakapagpatunay niyan. Ang gagawin nyo lang, magpapalasi na shifting the burden of proof, tsaka policy from ignorance. Kaya kala ko magaling ka sa logic, bro. So sa tema pa lang, bagsak ka na, bro. Tapos yung pagsasacrifice ng animals na kung ano ganto. Anong kinalaman nun sa sa hindi nag-exist ang Diyos kung nagsasakripisyo ng animals? Hindi ko magets talaga yan, Parang hindi siya nag-follow dun sa argument eh. Sabi ko, anong evidence yan? As evidence niya daw yun. Yung hindi po ganun ang evidence. Na ikaw ang magpapatunay, wala ka palang evidence. Hahanapan mo ng evidence yung kalaban mo.
Eh dapat nag-negative ka, bro. Dapat sinabi mo, Boy Letra, ikaw na lang affirmative. Kasi hindi ko talaga kayang gawin yan, yung ipapinapagawa mo. Maghahanap lang ako sa'yo ng evidence, pero ako, wala talaga akong evidence. Hindi po evidence. Yung wala kang evidence, yung kalaban. Never nangyari sa human history na naging evidence yung walang evidence yung kabila eh. Parang evidence ba yun? Shifting the burden of proof. Yan. Tapos yung pagsasakripisyo ng human animal, ng human animal, non-human, no? Ganun yung term niya, non-human animal, eh, nagsasuffer daw yun, or kung ano-ano man, tapos hindi daw, parang pinapalabas niya na masama ang Diyos. Parang ganun ang ano. No? Eh, nakapag, alam mo ba kung paano yung mga, paano way nila mag-sacrifice ng animals dati? Kung pinapahirapan ba nila? Ang gumagawa nun, mga pagan eh, binibigti nila yung, binabalik nila yung leeg ng mga aso. Ganon yung sacrifice ng mga pagano. Yung Diyos po namin, yung mga Israelita, hindi po papahirapan yung hayop pag isasakripisyo. Hindi po namin unti-unting papatayin. Ba sinasabi mo na nagsasuffer. Nagsuffer ng death, pero hindi namin pinapahirapan. Ang death lang. Pangalawa, hindi yan walang kinalaman sa paksa yan. Na hindi totoo ang Diyos. Kasi, kung pupunta tayo sabi mo ba, kung mahal kayo ng Diyos, dapat all-knowing ang Diyos, dapat hindi kayo pinahirapan. Dapat ganun, dapat ganun. Alam mo ba yung way ng love ng Diyos sa amin? Una sa lahat, hindi ka nga naman nag-aral ng theology ng God namin. Hindi mo naman siya pinag-aralan, tapos nag-conclude ka, dapat. Yung Diyos namin, mapagmahal siya na parang isang tatay. Hindi kanya bebabyhin, bro. Ganun yun. At yung Diyos namin, baka nalimutan nyo po, Diyos na hukom. Hindi lang po Diyos na, kaya nga sabi niya, di ba, mararamdaman nyo ang kabaitan at kabagsikan ng Diyos. No, diyan yan sa ang daming verse niya, no, sa New Testament, diyan din sa Revelation, diyan din sa Awit 7:11, paborito ko Awit 7:11. Na nagpaparusa sa mga masasama. 'Di ba? Kaya nga yung mga bagay kasi na nandito sa mundo, hindi naman talaga to in reality na nagsasuffer ka dahil kagad yun sa Diyos. Kunyari, nabangga ka ng tricycle, isisi mo sa Diyos yun. Isisi mo sa kapwa mo tao. Kunyari, wala kang makain. O hindi ba tayo binigyan ng Diyos ng kakayahan na hindi ka makakain? Yan naman yung mga mundo. Okay naman yung mundo natin. Makakakain naman tayo. Kaya lang, hindi niya sa iyo iaabot, isusubo yung pagkain sa bibig mo. Kasi nga, yung Diyos natin parang tatay. Ang pagmamahal niya parang tatay. Alam niya na kaya mong gawin mo. O, malaki, mahirap ka, edi mag-aral ka, ganyan, di ba? Ang dami po pang reklamo. Masama yung mundo. Kaya walang Diyos. Hindi naman ako kung makapangyarihan ng Diyos. Dapat hindi masama ang mundo. Take note, masama ka rin eh. Kaya nga masama yung mundo kasi masama nga yung mga tao. Ikaw ba, never ka bang gumawa sa buong buhay mo na ikasasama ng kapwa mo? Ikaw ba, mapakabuti mo ba? Ako nakagawa na rin ako ng masama sa kapwa ko. Yung mundo, tanggalan mo ng tao yan. Masama pa ba? O lagyan mo ng tao. O di nagpatayan yung mga tao, di yung tao nga yung masama, isisi mo yung sa Diyos yung tao nga yung masama eh. Iyan nga yung logic dyan. Yung kasalanan ng hindi naman kasalanan ng Diyos, isisisi mo sa tao. Ay isisisi mo sa Diyos. Yung kasalanan ng tao, kunyari, nabaril yung tatay ko, nirape yung asawa ko. Masama ang Diyos. Kasalanan nung yun eh. Nung tao yun eh. Tao, inutusan ba ng Diyos o rapein mo nga yung asawa nun? Wala namang ganun inutos yung Diyos eh. Ngayon, yung Diyos, binigyan naman tayo ng hukuman dito sa lupa. May hukuman din naman tayo. Hindi kasuhan mo. Diba? O ngayon, naharap din yun sa hukuman ng Diyos pag namatay. Kasi tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos magbago. Kaya habang may buhay pa, hindi pa tayo hahatulan mapunta kagad ng impyerno. Ilalagay ka ng Diyos sa impyernong buhay.
habang may buhay, doon pa niya binibigyan ng bawat isa sa ating magbago. Pero hindi porket may gumawa ng masama dyan, isisi mo na agad sa Diyos, hindi na agad nag-exist ang Diyos. Kasi nga yung Diyos natin, lovable siya as a father. Di ba yung tatay mo, pag nadapa ka, hanggat kaya mong tumayo, itatayo ka. Ibig sabihin yung nanay ko, nay, hindi mo ako mahal eh. Bakit? Dapat babyhin mo ko. Pinapahirapan mo pa ako eh. Di ba? Pinag-aaral mo pa ako. Dapat ikaw na lang magtrabaho para sa akin. Ganun ba yon? Isisihin ko na rin yung mga nanay ko, yung nanay natin pala, isa lang, no? Di ba? Kasi ganun pala yung sukatan ng pagmamahal sa inyo eh. Hindi ganun ang sukatan ng pagmamahal sa amin. Yung pagmamahal sa amin, ang ginawa sa amin ng Diyos, nagkatawan tao siya, no? Si Kristo, sinugo siya ng Ama, at inaalay niya yung sarili niya na pinakapunong pare. Inaalay niya yung sarili niya sa krus, no? At hindi ni-redeem niya tayo, no? Kung tayo kaya natin nagagawa natin magkasala, siya nagkatawan tao at hindi nagkasala kasi hindi natin 'yun kaya eh. Siya kaya niya, hindi siya nagkasala. Tapos iniaalay niya yung sarili natin. 'Di ba? Tingnan mo gaano kasakit ang sa isang tatay ang mamatay ang anak mo sa ating mga tao. 'Di ba masakit 'yun? Parang bangungot 'yun kung may anak ka na. Wala ka pang anak, di ka pa makalit. Pero sa isang tatay, hindi lang kasi yung father, yung son diyan, pati yung father, 'di ba? Hindi paborito nga John 3:16 nga, 'di ba? 'Di ba? Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak dahil mahal niya ang buong mundo. Ikaw, kaya mo ba yung anak mo isakripisyo mo sa krus? Kunyari, may anak ka, kaya mo bang gawin 'yun na isasakripisyo mo sa krus para ma-redeem ang buong sanlibutan? Yung Diyos nga nagsuffer sa krus eh. Tapos ang inaalaala mo yung mga tupa. Inaalaala mo yung tupa, hindi mo inaalaala yung kamatayan ni Kristo sa krus. Diyos yun. Yun yung Diyos namin. Ikinonfer mo, kawawa yung tupa, inaalay ng mga Israelita. Ang Diyos nga, inaalay ang sarili niyang anak eh. Yung mga Israelita, sinubok nga lang si Abraham na ialay mo yung anak mo. So gagawin naman ni Abraham yun sa pagmamahal niya sa Diyos, pagiging masunod. Pero hindi niya inayaan yun. Ang ginawa niya yung tupa. Yung tupa. Yan na lang ialay mo. Pero yung Diyos mismo, siya na ang gumawa. Abraham, ako na lang. Si Kristo na yung iaalay ko, bugtong kong anak, iaalay ko sa krus yan. Kahit walang kasalanan yan. Ipapako yan sa krus, mamamatay yan. Diyos yun ha. Yun ang Diyos namin. No? Yung tupa, huwag mong intindihin yung tupa. Nasa kamay ng Diyos yun kung anong gagawin niya doon. Hindi naman makasalanan yung tupa. Hindi naman mapunta ng impyerno yung tupa. Huwag mong questionin kung napunta ba ng impyerno yung tupa, kung napunta ba ng impyerno yung leon. Distinct nila yun. Carnivores yung leon. Siyempre, kakain yan ng karne. Tapos mapunta pa siya ng impyerno. Wala kaming ganun doktrina na mapunta ng impyerno yung leon. Tapos yung mga tupa, wala kaming ganon. Theology namin more on sa paano maligtas yung kaluluwa ng tao. Yung kaluluwa ng hayop, kung meron man, hindi yan paparusahan ng Diyos kasi yung Diyos naman ay Diyos na hukom na matuwid. Tapos yung mga sinasabi mo na contradiction, walang contradiction dyan, bro. No? Time, bro. Time. Sige. 10 minutes, bro. Ako naman magtatanong, no? Okay bro. 10 minutes, bro. 10 minutes. Ready ka na? Adus? Ready na. Yup. Ayos. First question. Categorical. Ang ibinalik ba at ibinili synonymous? Yes or no? Yes, kasi nung ibinalik niya yan, dun sa mga kasi hindi yan sa kanya, ibinalik niya yan, ibinili naman ng mga Hudyo. Dun sa hindi yung etymology by way ng story, nagkaroon ng synonymous kasi yun yung flow ng story. Ibinalik niya yan, nung ibinalik niya yan, dito naman ibinili ng mga ng mga Hudyo kasi hindi na nila yan tinanggap Next question. Saan mo mababasang dictionary na ang ibinalik at ibinili ay pareho lang? Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Nag-disclaimer na nga ako kanina na hindi in terms ng etymology, kundi yung flow ng story, yung plot. Yung plot, yung sinabi nung author dun sa Book of Acts na ibinalik ni Judas
no? Ay doon sa Matthew, hindi na tinanggap yun ng mga Hudyo kasi nga ang sabi ng mga Hudyo, dugo ang kabayaran nito. So ang ginawa na lang ng mga Hudyo, ibinili nung libingan, tapos bandang huli, doon din siya malilibing, doon din siya sumambulat Objection yung katawan niya doon. moderator. Objection moderator. Disclaimer na ako, strawman policy. Naman, objection Sige, bro. moderator. Anong Objection. objection, bro? Yeah, objection Ano- moderator. Wala naman akong sinabi. Nasa flow. Wala naman akong tinanong. Simple lang yung tanong ko kanina. Ang ibinalik ba at ibinili synonymous? Yun lang naman yung tanong ko kaso dinagdagan ni Etos. So problema yun ni Etos. Sagot ko yun eh, hindi ko naman claim na sinabi mo yun. Wait lang, mga kapatid. Kasi ang tanong mo kasi, bro, yes or no? Tapos, Categorical. Categorical. Yun lang naman tinanong ko, diba? Hindi na naman wait. sinasabing flow or whatever. Wait lang. Ang nangyari, bro, nag-yes siya doon sa categorical. Tapos nag-exclude siya. So, kahit anong explanation niya doon, as long as sinagot yung categorical, next question tayo, bro. Yun nga, ang next question ko, saang dictionary mababasa? Next question, kasi sabi niya No synonymous. objection. Ako na nag-objection, Mr. Moderator. Sa akin kasi yung reklamo eh. Kasi hindi ko naman sinabi na sinabi niya, kaya nga ako na lang nagsabi kasi ako yung may sagot, ako yung may claim. Pero based dun sa story, dun sa pahiwatig ng author na yung sinabi na ibinalik, ibig sabihin din nun na nung ibinalik niya, ibinili niya kasi hindi naman tinanggap ng mga Hudyo. Dahil ayaw nga nila ilagay sa kaban kasi nga nabahiran yun ng kasalanan, ibinili yun ng mga mga Hudyo na doon din naman siya nalibing. Pero Objection hindi ko moderator. sinabi, nag-disclaimer ako na hindi sa etymology sa dictionary. Tapos ang tanong niya, dictionary, isinantabi niya yung disclaimer ko. Siya yung pinutol niya yung sagot ko eh. Okay. Strawman policy. Sige. So, anong counter objection, bro? Counter objection is that ang tanong ko lang naman ay simple, saang dictionary mababasa na synonymous ang ibinalik at ibinili? Pwede mo Okay namang naman. sabihin na walang dictionary. Nag-objection na nga ako. Ang objection nga, Mr. Moderator, bakit ko papatunayan na dictionary samantalang ang claim ko hindi nga based sa etymology. Etymology na nga eh. Based yun sa flow ng story ng author, na nung sinabi ng author na ibinalik, dahil nga nung ibinalik niya, hindi tinanggap, ibinili ng mga ng mga Hudyo. Oh, eto na lang. Eto, next question para Yun yung makabubulan claim na ko tayo. eh. Nahanapan akong dictionary. Sige na, Oh, eto na, next etos, question. no? Ang flow na ibinalik ang pera at ang flow na ibinili ng lupain, magkapareho ba word for word? Yes or no? Categorical. Ba't magkaparehas ang word for word? Anong objection nga, Mr. Moderator? Moderator, Meron bang tinatanong kita. objection mo na, Mr. Moderator? Tumakas. Objection O, sige, mo na, go. Mr. Moderator. Ano naman ako tumakas? Pa-objectin mo ako. Objection, Mr. Moderator. Huwag daw ako tumakas. Huwag ka man na mag-side comment, Mr. Moderator. Yung tanong niya, sabi niya, magkaparehas ba ng letra por letra yung dalawang magkaibang salita? Anong klaseng tanong yan? Ngayon ko lang ako nakarinig ng ganyan tanong sa buong buhay ko, bro. Anong klaseng tanong yun? Okay, Saan anong yun? counter objection, bro? Oh, eto na lang. Sige, wag na lang nating wag na lang sabihin natin. Teka lang, bro. Walang Wag na counter lang natin objection, sabihin bro. letra por letra. Okay, sige. Okay, eto na lang. Baguhin na lang natin. Repeat na lang natin. Eto, question. Ang flow ba na ibinalik ang pera at flow na ibinili ang pera, magkapareho ba sila ng kahulugan? Yes or no? Doon lang yung question ko Yes or no? Categorical. Yes, based sa story. Kasi yung story maker nito, hindi po ito kagaya ng nasa isip mo. Ang mga sumulat nito mga Hudyo po, no? Nagaling po sila sa angka ng mga Hudyo. At pag sumulat po sila literature, malalalim po yung sulat nila. Kami nag-aral kami niyan eh. Yun yung bro. Next question, bro. Sige, next question na tayo. Kasi hindi naman din... Pero anyway, sa next question na tayo. Ano yung pinaka-evidence mo, Etos Bottom? Kasi narinig ko lang kanina, negation. Pero ano yung pinaka-evidence mo na may God talaga? Kung bibigyan mo ako ng isang evidence, ano yung ultimate evidence na yun? Ibabalik ko yung sagot mo kanina, ang evidence ko. No? Gagawin kong evidence. Yung hindi ka nakapagbigay ng evidence dahil ikaw ang affirmative. So kung hindi mo kayang patunayan na walang Diyos, wala ka maibigay na evidence. Supernatural claim yan eh. Wala ring mapapatunayan ko rin na wala kang evidence, ibig sabihin mayroong Diyos.
O yan, binalik ko yung logic Next mo kanina. question. Sige, go lang. Next question. Ang Bible ba, tinatanggap mo ba na evidence patunay sa existence ng God? Siyempre naman. Kaya nga mali mo na. Okay, syempre naman, no? Okay na, okay na. Kung tinatanggap mo ang Bible bilang evidence sa existence ng God, paano magiging reliable ang Bible kung nagko-contain ito ng mga inaccuracies at contradiction? Objection. Ano objection, bro? Ang statement niya, tanong, pero assumption non probata. Pag sinabing assumption non probata, pwede kong tanungin kita, bro, bakit ka bakla? Parang napatunayan ko na nabakla ka. Hindi niya pa napatunayan na accurate yung Bible eh. Tapos nag-claim na siya. Assumption non probata. Sige, ito, patutunayan ko. Patutunayan ko sa'yo may contradiction. Wait lang, makinig lahat ng 50 viewers natin kasi ito, contradiction to. Ito. Wait lang. Pull up natin yung document ko dito. Sa Genesis 1, create ang animals bago i-create ang tao. Genesis 2, create yung tao bago yung animals. Contradiction o hindi? Hindi contradiction yan. Pag binasa mo sa Genesis 1:1, sa Genesis 1:1, at nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yung ikalawang araw, unang araw, ikalawang araw, may kinalaman niya sa gematria, symbolical yan. Hindi yan literal na kalendaryo. Hindi yan kontrahan. Next question. Saan mo mababasa na may kinalaman sa gematria yung Genesis 1? Nakalagay ba sa Bible? Oo. Yes or no? Nakalagay ba sa Bible? Lahat. Yes or no? Nasa ano yan? Nasa mga komentaryo yan. So, wala Gematria, sa pag-aaral yan sa mga... Teka muna, sinasabi ka, komentaryo nga ng Bible. Kaya nga Kasi tinatanong ko kung nasa Bible. Yun lang naman. na, Mr. Moderator. Oo nga, patapusin mo lang ako, no? Sige, go Ang ahead. sagot ko, yes. Komentaryo ng Bible, kung gusto mo ng Bible, no? Yung komentaryo niyan, yung first day, second day, third day, kunyari, yung 6th day, may kinalaman niya sa sin. Yung 7th day, may kinalaman niya sa salvation, or God, or divine. O gematria yan. O yan, nasagot ko na. Sige, next question tayo. Eto, contradiction pa rin kasi gusto kong ipunto yung contradiction sa mga listeners natin na Christian, no? Sa Gospel of Matthew, ang sabi, ang ama ni Jose ay si Jacob. Sa Gospel of Luke, ang ama ni Joseph ay si Heli. Contradiction o hindi? Hindi contradiction kasi si Jacob, hindi mo kilala si Jacob. Si Jacob yung si Israel. Ano bang sinasabi mo diyan? Anong chapter specific nga basahin nga natin? Matthew ano? Sa Gospel of Matthew 1:1-17, sa lineage ni Jose, ang ama niya ay si Jacob. Sa Gospel of Luke 3:23-28, ang ama ni Jose ay si Heli. Sa makatuwid. Contradiction. Teka muna, Mr. Moderator, pa-post ng time kasi nagsabi na ng contradiction, hindi naman binasa. Ako Go na lang ahead. babasa. Sa makatuwid, ang lahat ng saling lahi ay mula kay Abraham hanggang sa kay David, ay 14 mula kay David hanggang sa pagkadalang bihag na sa Babylonia ay 14 na saling lahi, at mula sa pagkadalang asan dito sa Matthew wala naman dito. Matthew 1, chapter 1, verse 1-17. Punta ka agad ng 17 para makita mo yung Si Jose, dito na lang, wala kasi doon, ako na lang mag-adjust. Mas madali, post ng time, ang labo kasi ng tanong niya. Ako pa Sige, magbabasa. nakapost yung time. Si Jose na kanyang asawa, palibas ay 1 taong matuwid, at ayaw nilang asan dito? Wala nakalagay dito. Umamin lang ako bro. Sige, Specific stop mo yan. verse. Ako yung babasa. Simple lang statement mo tatay, anak, asan? Bigay mo. Eto nga, papost ng time po, moderator. Tapos mo nga yung time, Mr. Moderator. Nakapost. Di ko pa Tagalog natin babasahin para mag-sync in sa mga audience natin na nakikinig, no? Ito ang talaan ng mga, sa Matthew 2, ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David. Pero nandito na sa 17 Ito, punta tayo dito sa 16. Dito. At pagkatapos na sila'y maging bihag sa Babylonia hanggang sa ipanganak si Jesus,
Ang mga ninuno niya ay si Econias, Salatiel, Zerobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akyum, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, at si Jose na asawa ni Maria. Ibig sabihin, ang tatay ni Jose ay si Jacob at ang tatay ni Jacob ay si Matan, ang tatay ni Matan si Eleazar, tapos si Eliud. Tapos ang sabi sa Gospel of Luke, pag binasa natin, eto basahin ko rin sa Tagalog para malupit. 23:28. Tagalog. Wait lang ata, Tagalog natin babasahin. Okay lang boy, letra Tagalog para Sige para bro, malupit. sige. Sige, ito. Nakalagay dito, ito, ipinagpalagay ng mga taon na siya ay anak ni Jose. Si Jose naman ay anak ni Eli, anak ni Matat, hindi si Matan ha. Ang sabi sa Gospel of Matthew, si Jacob ay anak ni Matan. Ang sabi dito, si Eli ay anak ni Eli, si Joseph. Tapos Eli ay anak ni Matat. Dalawa na yung contradiction. Gusto mo pa ipapatuloy natin hanggang doon kay Levi at kay Melkai. So paano mo explain yon? Go ahead, explain mo. Luke ano yung isa? Luke 1, Luke 23. 3:23. Luke 3:23. Luke 3:23. To 28. Nasaan na? Si Jesus ito? Si Jesus ay may gulang na 30 taon mula sa kanyang gawain. Anak siya ni Jose, Okay. ni Eli, Oh, ni Matat, ni Levi, yan. ni Melki, ni Jonai, ni Jose. Ayan. Matat. Oh, malinaw pa sa tubig. Nabasa mo na. Tapos Ay, yung iba- isa, Maling lahi ni Jesus. Matthew, ano yung exact verse? Tagalista ko Matthew 3:23, Luke 3:23, di ba? Matthew 1:17. Matthew 1:17. Sa makatuwid ang lahat ng saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David ay 14 mula kay David hanggang pagkadala sa Babylonia, 14 na saling lahi mula sa pagkadala sa Babylonia hanggang kay Kristo, 14 na saling lahi. Asan dito? Ano ba yung binabasa mo? Matthew 1:17. Matthew 1:17. 17 ka na, no? Ito ako na lang magbabasa. Sa 16 ba? Sa 12. Ito naman ang talaan ng mga ninuno ni Jesus matapos ang pagkabihag ng mga Israelitas sa Babylonia. So, binaliktad nila. Inuna kay Jeconia. Si Jeconia ang ama ni Shealtiel. Si Shealtiel ang ama ni Zerobabel. Si Zerobabel ang ama ni Abiud. Si Abiud ang ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok. Si Sadok ang ama ni Akim. Si Akim ang ama ni Eliud. At si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan. Ang sabi sa Luke, Matat. At si Matan ang ama ni Jacob. Ang sabi sa Luke, Heli. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Klarong-klarong magkaiba yung lineage sa alinlahi. Akala ko ba nag-aaral ka ng Bible? Go ahead, sagot. Sunod at alam mo ba na yung mga ito si Jacob ni Matat, si Jose asawa ni Maria. Sa makatuwid ang lahat ng saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David ay 14 mula kay David hanggang sa pagkadala sa Babylonia. Moderator, nakistop ba yung time? Baka tuloy kasi. Nakistop ba? Naka-pause yung time niyo, bro. Okay, sige. Okay na ba? Okay na? Kapag sagot ni next Boy question na Letra, lang pag hindi alam sagutin. Oo, next question na lang pag di alam sagutin. I think walang contradiction dito eh. Kasi lahat naman yan sila, lahi nila yan eh. Hindi ko lang alam kung kasi yung pag sinabing anak, it doesn't mean na direct anak na. Yung grandson kasi, anak pa rin yung tawag doon. Pwede pa rin siyang sabihing anak. So ito, yung claim mo, subjective to. Dapat to pag-aralan pa ng matagal. Kasi family tree to eh. Okay, sige. Sabi mo, next question, patuloy na tayo sa oras. Sabi mo walang Next question. contradiction. Okay, sabi mo walang contradiction. Now, sino yung sinasabing ama ni Jose sa Gospel of Matthew? Di ba Lahat si yan mga Jacob? tatay niya, pati si Abraham tatay niya eh.
Oh, hindi, I mean, biological yung tinutukoy dito. Biological nga yan. Hindi naman yan spiritual lang. Kaya nga, so sinasabi nga na anak daw ni Jacob si Jose, sabi sa Matthew. Ang sabi sa Luke, si Heli, ang ama ni Jose. Oo, pwede kasi lahat yan, magkakamag-anak yan. Pwedeng yung isa, lolo. O yung isa naman, tatay. Yung isa naman, grandpa. Alam mo na, biological yan, hindi yan spiritual, bro. Pati si Abraham, tatay nila eh. Isaiah 51:1, ibig sabihin, contradiction na. Sige, Isang sige. pamilya nga lang sila, isang lahi nga lang sila. Hindi natin alam kung ito isa, tatay niya, yung isa naman, lolo. Pero anak pa rin ang tawag doon. Mga Okay, anak, ganun. si Jacob, sagutin mo lang ako si Jacob, ano sa opinion mo si Jacob? Tatay mismo o lolo ni Jose? At tititignan pa natin yan sa family tree ngayon. Pero sabi ko sa'yo, walang contradiction dyan. Opinion mo, nabasa mo na, napaliwanag ko na Kaya sa'yo. nga, makinig ka muna. Hindi ko to opinion, ito talaga yung reality. Oh, Lahat sagutin mo yan, kung yan yung reality. pwede mo yan. Objection mo na, Mr. Moderator, nagsasagot pa ako eh. Sige, go ahead. Objection. Lahat yan, pwede mo yan ituring na tatay. Biological father talaga yan. Kabit-kabit yan. Ngayon, yung author dyan, depende yan kung sinamarize niya yan sa mga importanteng person ng tawag dito, ng gospel niya o paano niya sinulat. Pero Objection, puro yan, moderator, puro yan kabit-kabit yan. Hindi yan, Nilang tanong walang ko, isa no? yung lolo. Simple lang yung Yun tanong na ko nga, kay Next question, bro. Next Objection question. moderator, simple lang yung tanong ko. Ang tanong ko, sa understanding niya, si Jacob ba ay lolo, tatay, Ayun nga yung great-grandfather? understanding ko. Ano si Jacob sa Objection understanding? mo na, Mr. Moderator. Sige, mag-objection mo yung Okay, objection mo. Ang counter objection ko, Mr. Moderator, ko, inulit lang naman niya yung tanong niya para patunogin na hindi ko sinasagot. Ang understanding nga dyan, no, pwedeng sinamarize lang yan ng author sa mga Categorical mahalagang... ang tanong ko, objection, moderator. Mr. Moderator, sabi niya, ano yung sa palagay mo? Categorical ang aking question. Okay? Okay, gawin natin categorical. Si Jacob ba lolo ni Jose o tatay? Depende nga sa family tree niya. Pag-aaralan pa natin yan. Pero ito yung Biologically, understanding ko. tatay. Makinig ka muna. Ayan na naman, sapaw ka na naman. Paano ko makakasagot? Go ahead. Ang understanding dyan, bro, no, yung mga tatay-tatay nila sa family tree, pwedeng i-summarize yan nung isa para yung family tree mabuo. Pwedeng yung biglang mag-summarize. Kunyari, direkta sa lahi ni Abraham. Kunyari, yung nasa hula kay Jesus Christ, manggagaling sa lahi ni David. O ibig sabihin, tatay niya direkta si David. Ganun lang yung approach dyan, biblical approach dyan. Kaya walang kontrahan dyan. Kasi magkakalahi talaga sila biological dyan. Alam mo na. Hindi ko na alam kung paano ko pa itatanong to, i-rephrase ng question na to. Next question, ibang verse naman. Nasagot ko na. Next question, Brother Etos, no? Eto ha, malinaw. Si Jacob ba ang tatay, hindi lolo ha, tatay ni Jose? Alam mo Yes, yung ibig tatay niya sabihin rin ng yan. tatay? Tinuturing sa kanila, tawag din doon tatay. Kunyari, tatay ko si Abraham, amang Objection, Abraham. moderator, hindi ko sinasabi kung ang tawag sa kanila Nasagot ko nga, yes, si lolo. tatay eh. Ano bang, may sinabi na ba akong lolo? Objection niya mo na, Mr. Moderator. Nag-objection siya para lang patunogin na hindi ko sinasagot. Tatay nga rin ang tawag nila doon. Kahit great-great-great-grandpa, ang tawag pa rin nila doon, tatay. Luke 16. Biological nga. Nakakaintindi ka ba ng biological? Biological yan. Objection man na, Mr. Moderator. Wala naman ako sinabing spiritual dito. Ano ba talaga to, Mr. Moderator? Objection, moderator. Biological naman talaga yan eh. Objection, moderator. Spiritual Eto, ba yan? Malinaw ang tanong ko kay Bro Etos, no? Pag Malinaw sinabi biological father, alam natin yung ini-imply. Hindi ko pwedeng tawagin na yung lolo ko, tatay ko. Baka masampal ako ng sabi, nauulol na ako. Ang tinatanong ko, biological. Tinitingnan ko yung opinion ni Brother Etos kasi sabi niya hindi daw contradiction. Now, tinatanong ko, sa opinion niya, yung Jacob ba, lolo, biologically, o tatay, biologically? Alin dun sa dalawa? Anong sagot mo? Ang sagot ko, Mr. Moderator, kanina pa ako sagot ng sagot, tatay. Sa kostumbre Ayun. ng mga Hudyo, makinig ka muna, biological din. Hindi ko sinabing spiritual. Sa kostumbre ng mga Hudyo, hindi sila tatawagin lolo lang. Kahit si Abraham, na sobrang tagal na nilang tatay, lolo na ngayon, tatay pa rin ang tawag nila doon. Pwede nila tawagin tatay yon. Hindi naman yan Pinoy. Pinoy ba yan?
Nasabi, Lolo Abraham. Walang ganun Lolo Abraham dito eh. Okay, next question. Para Biological matapos na. din yan. Time na next bro, question. time na. Next Time, question. time, time. Oo. So Time ayun, na, bro, tatay time. daw, tatay biologically. Time. Yung si Heli Bro, sa time gospel. na bro, time na. Time na ba? Wala na. Ubus na. Okay. Sige. So ayun, ano na tayo? Punta na tayo sa Rebuttal ka na. tapos closing Rebuttal. statement 10 minutes. para tapos na yung natin debate. Go ahead. Hindi, rebuttal tapos question and answer muna. Tapos closing statement. Akala ko ba di ba yung napag-usapan kanina? Magre-rebat ka pa yata, bro. Rebuttal Rebut tapos ka. closing statement na. Ah. Wala nang cross-examination. Hindi, rebut, tapos cross-exam, tapos Okay. May closing. cross-exam I pa think pala. natin, pababain natin para kasi manibago ka. 7 minutes na lang yung rebuttal para bumaba. Okay, sige. 7 Ito. Ano na lang, Hindi ba 5 7 minutes, bro? minutes na lang. 7 5 minutes, na lang. masyado mabilis yan. 5 minutes, baka mabitin ka dyan. 7 minutes tayo, bro. Sige, 7 7 minutes minutes. na lang, rebuttal lang. Sige, Sige, go ahead. 7 minutes. Okay, sige. Tapos yung... Wait lang, pakipost mo na lang 7 timer minutes. kasi mag-ano lang ako. Ano ko lang yung aking opening statement kanina. Saan ba yan? Ayun. So, shoutout sa 51 million viewers natin. Kung nakikita nyo, ipit na ipit. Sorry, hindi to Adam pero ito yung reality na corner si Brother Etos ng malala nung sa tanong ko about dun sa contradiction ng Biblia. Ginawa niya ang lahat para makaligtas, maka-escape. Pero dun pa rin ang patak eh. It's either tatay si Jacob or lolo. Pag sinabi niyang lolo, contradicting sa Luke. Pag sinabi niyang tatay, contradicting sa Luke. So wala talagang labas. Now, ang sinasabi niya sa akin, ang shifting the burden of proof daw, kasi daw akong affirmative. Sa philosophy, brother, since ako yung nagbasa din naman ng mga philosophical books, ang shifting the burden of proof fallacy ay nangyayari kapag yung nagki-claim na meron, inililipat niya yung mountain of proof, mountain of evidences dun sa nagki-claim na wala. Ganyan yung shifting the burden of proof fallacy. Never mapupunta yung weight of evidence sa taong nagsasabing wala. Sige nga, patunayan mong wala. Patunayan mong walang unicorn sa bahay namin. 'Di ba? Pag sinabi ko, sige, patunayan mo nga etos bottom na walang unicorn sa bahay namin. Kanino yung burden of evidence? Sa akin. Kasi ako ang nagki-claim na meron. Kaya yung burden of proof ay laging pupunta sa tao na nagki-claim na meron. Never siyang mapupunta sa taong nagki-claim na wala. Affirmative ako dito pero never nalilipat sa akin yung burden of proof. Philosophy 101. Ano daw kinalaman ng animal suffering sa existence ng God? Kung ang Diyos ay all just, kung ang Diyos ay all loving, all powerful, bakit niya pinapahintulutan yung mga ganitong suffering? I mean, I can understand kung yung mga tao, like yung mga adult na gumagawa ng kahalayan, gumagawa ng kasamaan, gumagawa ng makamundong bagay, I can somehow understand that. Pero yung mga animals na may emotion, wala naman silang kinalaman sa kasalanan ng pagkain ng prutas. And yun nga yung hindi ko din makuha eh. Pinagbawalan na kumain ng prutas nang wala pang morality. Bakit ka wala pang morality? Kasi hindi pa nila alam ang tama at mali. Bago nila kainin ang prutas, nagkaroon lang sila ng kaalaman ng tama at mali nung nakain nila yung prutas. Think about it. How absurd yung kwento ng Biblia. Pinagalitan mo yung isang tao na walang awareness sa tama at mali. Ganon ka katalino. All intelligent ka. Anyway, makikita din natin sa story na yon bago ko makalimutan and pwede nyong i-research. Sinabi ng serpent doon na magiging Diyos kayo. At yun yung nangyari. Never nangyari na namatay sila. Humaba pa nga yung buhay ni Adam eh, 'di ba? If I'm not mistaken, 900 years. Ang defense ng mga Christian diyan, spiritual death yung tinutukoy doon. No, sa Hebrew yung day sa Hebrew gaya ng explanation ng biblical scholar na si Dan McClellan, tumutukoy yun sa literal na 24 hours. Hindi yung tumutukoy sa sa spiritual metaphor na pagkamatay or whatever. Pero ang nangyari, yung sinabi ng serpent. So, ibig sabihin, nagsinungaling ang Diyos. Kasi ang sabi ng serpent, magiging Diyos kayo kapag kinain nyo. Tapos, kinonfirm ng Diyos na naging Diyos nga sila. Ang mga ito ngay parang naging Diyos, nakakaalam ng mabuti at masama. So, sinong tama? Sino nagsinungaling? Serpent o si God? Well, problem nyo yan. Yun nga, anong evidence? Ano yung evidence ko kung bakit walang Diyos? Naglatag ako kanina ng 4 na ebidensya. Extraordinary claim requires extraordinary evidence.
may claim ka na merong extraordinary being na nag-create ng universe. Unang-una, wala nga tayong ebidensya na may creation ng universe. Ano mo nasabi, Ethos, na may nag-create sa universe? Wala kang ma-present na scientific argument na may beginning ang universe. Para mag-make sense yung claim mo, kailangan mong ma-present yung scientific evidence na may beginning ang universe. Problema mo yan. So, again, nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo na hindi nagme-make sense yung claim na may God, that particularly yung Christian God, na ang attributes ay all-knowing, all-loving, all-powerful. Ayun lang masasabi ko. You still have 1 minute. Wini-wave ko na, pero iinom muna ako. Okay lang ba na anahin ko yung 1 minute? I-wave mo? I-wave mo na, bro? 1 minute? Oo, wini-wave ko na, brother. Sige. Pero babalik ako. Puka lang tubig. So, 7 minutes din yan, bro. After 7 minutes. Okay, ready na ako, ready na. Sunod, okay na? Okay na, okay na. Okay na? Okay na, Ethos. Tanong, meron ka bang mabasang salitang lolo dyan sa Bible? Tagalog. Lolo? Wala akong Oo. mababasa. Ito nga, sinasagot ko na 30 seconds. May 30 seconds siguro ako. Wala kang mababasang lolo kasi yung lolo ay Tagalog. Tagalog word Sa yan. Tagalog Next question. Bible. Tagalog Bible, saan nakasulat salitang lolo? Wala kang mababasa sa Tagalog Bible na nakalagay yung salitang lolo. Next question. Objection, Mr. Moderator. No objection, bro. Sinabi niya kasi Tagalog daw yung salitang lolo. Ayun nga, O sinabi ko. ngayon, o saan nakasulat yung salitang lolo? Kasi ang categorical mo kanina, tatay o lolo. O saan nakasulat yung salitang lolo dyan sa Bible? Tanong mo lang naman kanina kung may mababasa sa Bible na na lolo. Sabi ko wala kasi Wait lang, Tagalog. Huwag kayo mag-usap, bro. Huwag kayo mag-usap. Pag may objection kayo, sabihin niyo sa akin. Okay, ano yung question? Di ba ang argument mo kanina, pinapapili mo ko kung tatay o lolo. Ngayon, sabi ko tatay, mali ako kasi dapat lolo. Sabi mo, di ba? Ngayon, para mapatunayan mo na iyan talaga yung nagpanalo ka, saan nakasulat yung salitang lolo sa Bible? Eto, may mababasa akong lolo, pero hindi related sa tanong ko kanina. Papayag ka. Hindi, nagtatanong lang ako. Hindi, ito nga. Pakipost mo na ng tanong. May babasahin Sabi akong daw lolo. lolo. Ano naman Oo nga, klaseng may lolo? Baka naman lolo. Yan, ano ba yan? Grandfather. Hindi lang lolo. Babasahin ko lahat. Sige. Hanggang sa apo. Eto, pero itong babasahin ko ay hindi connected sa tanong ko kanina. Agree ka? Asan na nga? Ba't ba ako binibigyan mo kondisyon? Nagtatanong ako. Eto na nga, kawikaan. Ba't ako Karangalan. Eto, kawikaan. Karangalan ng mga lolot, mga lola, Masyado marinig. ang kanilang mga apo. Nabasa man. Next question. Sunod na tanong. So disagree ka na pag yung great grandfather tatawaging tatay, disagree ka? Kasi sabi ko, sagot ko tatay lang hindi lolo. O may ganyan palang verse. Disagree ako kasi biological yung tinutukoy dun eh. Hindi naman biological. metaphorical na tatay. Biological yun. Hindi metaphorical. May sinabi ba ako metaphorical kanina? Ako may sinabi akong biological kasi ako nagtatanong. May sinabi ba ako metaphorical kanina? Wala kang sinabing O meron metaphorical. ba o wala? Pero biological yung sinabi ko kanina. Ako yung Objection nagtatanong. man na, Mr. Moderator. Anong objection, bro? Nag-claim na naman siya na hindi daw metaphorical. Parang gusto niya patunugin na metaphorical yung sagot ko. Ngayon, ang tanong ko, meron ba kang sinabing metaphorical o nagsinungaling ka na naman? Okay, sige. Ano ba yung kine-question mo? Gusto kong i-clarify muna. Objection muna, Paki-clarify Mr. mo. Moderator. Anong objection, bro? Kasi, strawman fallacy din. Diniin mo na biological yung sinasabi mo, hindi metaphorical. Hindi nga metaphorical. Ngayon, meron ba akong sinabing metaphorical? May claim ba akong gano'n na lolo, tatay, metaphorical? Okay, ito. Sagutin ko ha. Meron Baka ba naman wala? seconds ako. Meron akong seconds ng pagsagot, di ba, bro? Oo. Okay, sige. Yes, ganito.
Sagutin mo bro kung meron na wala din explain. Okay, sige. So, wala kang sinabi word for word. Okay, ito na. Wala kang sinabi word for word na metaphorical. Pero yung dinidescribe mo kanina na yung tatay, lahat yon ni Jose, yun ay metaphorical claim. Kasi ang tinatanong ko kanina, biological claim. Hindi mo ba alam na biological claim yun? Kaya kanina pa ako salita ng biological nung sumasagot ako. Nangawit na ngayon lalamon ako. Biological yun. Hindi mo ba yun alam? Hindi naman yun metaphorical. Aware ka ba doon? Yes or no? Aware. Sorry, pakiulit ang question. Aware na ano? Aware ka ba na yung nakasulat yan sa Bible, hindi naman talaga yan metaphorical yung family, yung ano dyan, yung pinaka-family tree niya. Biological talaga yan. Aware ka ba doon? Hindi naman ako wala naman ako sinasabi na metaphorical diyan kanina pa. Wala kang sinasabing metaphorical, pero the way you describe it, sabi mo kanina, lahat yan ay tatay ni Jose. Hindi pwedeng mangyari na lahat yun ay tatay ni Jose. Kasi lalabas, metaphorical yung sinasabi mo. Aware ka na metaphorical talaga 'yon? Ay na biological talaga 'yon yung pagiging tatay niya sa mga 'yon. Aware ka doon? Aware na? Sa dugo talaga 'yon. O, ito, babasahan na lang ako ng talata. Sige, Isaiah go ahead. 51, makinig ka dito. Kayo'y nakinig sa akin, kayo sumunod sa akin, kayo naghahanap, tumingin kayo sa malaking bato na inyong pinagtapyasan. At sa tibagan ng panulukan, tignan ninyo si Abraham na inyong ama. Tignan nyo si Abraham na inyong ama. Biological yan o metaphorical sa mga Israelita? Anong claim nila dyan? Tatay. Sa context ng tanong ko kanina, metaphorical yan. Hindi mo alam na biological yan. Hindi, Lagaling sila sa lahi ni Abraham. Regarding sa tanong ko kanina, kasi ang tanong ko, biological father, hindi ko na alam kung paano ko pa i-rephrase yung tanong. Kaya nga, ito yung tanong ko, makinig Biological ka. father. Sabi mo kasi metaphorical to. 'Di ba? Sabi mo metaphorical to. Na hindi nila literal na tatay si Abraham sa dugo. Aware ka ba Wala na sinabi biological hindi yan? literal na tatay si Abraham sa dugo. Of course, sa DNA, somehow, they are Objection mo connected. na, Mr. Moderator. Nagtatanong ako, huwag kang mag-explain. Sagutin mo yung tanong ko. Sabi mo Oh. metaphorical eh. Kaya Yung sinabi dito, metaphorical natignan nyo, makinig ka muna bro, huwag ka muna sumapaw, tsaka sagutin mo diretso yung tanong ko. Tignan ninyo si Abraham na inyong ama. Aware ka na yung ama na yan, biological yan, hindi yan metaphorical. Aware ka ba doon sa mga Israelita? Metaphorical yan, hindi yan biological. Sinong nagsabi? Yan, sa context, pag binasa mo, metaphorical yan. Yung pagiging ama ng mga Israelita kay Abraham, metaphorical lang. Saan mo nabasa? Metaphorical yan, metaphorical yan. Saan Kasi mo nabasa? Hindi ko, objection mo na, Mr. Moderator. Sige, go ahead. Hindi ko tinatanong yung daldal niya na hindi ko sinabi metaphorical. Ang hinihingi ko evidence bro. Oy. Saan niya nabasa ang evidence na yung mga Israelita hindi nila biological na tatay si Abraham? Saan niya na nabasa? Okay na. Pwede na sumagot. Bigyan mo ako. So, dun sa verse na binasa mo, ang ini-imply doon sa verse na binasa mo, hindi biological, kundi metaphorical. Okay na. Yan nga claim mo na yan. Objection nga mo na, Mr. Moderator. Yung claim niya na nga yan, yun nga yung hinahanap ako ng evidence. Inulit niya lang eh. Again, meron ka bang evidence sa daldal mo, sa claim mo? Nag-claim ka na naman ng wala sa Biblia. Nang wala rin sa realidad. Saan yung claim mo? Sinabi ng mga Hudyo, hindi namin biological father si Abraham. Metaphorical lang pala. Saan yan? So, saan ko mababasa na gano'n? Claim mo yan eh. Diba pag sino mag-claim siya, mag-produce ng evidence. Yung verse na provide mo kanina na Kahit saan, sabi mo metaphorical yan eh. Yeah. Yung pagiging father nila. Okay, sige. Pagiging... Okay. Pasagot. Okay, sige, 30 seconds. So, yung binasa mo kanina na verse, since doon ka kumuha ng tanong, nasagot ako ha, yung in-imply doon, metaphorical. Objection Why? mo na, Mr. Moderator. Nagdaldal na naman. Objection. Contextual na. Hindi kita Contextual. Walang tinatanong word kung for word. metaphorical o Walang word for symbolical, word. bro. Walang Objection word muna. for word. Okay, Objection okay na. muna. Walang word for word. Objection. Objection. Wait lang. Makapadali kasi. Narinig ko na, Uncle Boy, wala daw siyang
word for word. Ayun, wala nga word for word, di ba? Contextual, Oo, sabi ko. wala daw word for word. Hindi nga, So, hindi naman word for word ang hinahanap ko eh, Mr. Moderator. Ang tinatanong ko, reference o kahit man lang Jewish personnel na sinabi nila okay. na Ah, yung again, pagiging tatay nila kay Abraham, hindi biological, metaphorical lang. Asaan? Project, pero matubang reference sa word sa mga Yan. Jewish scholar na yan isang metaphorical. Oh, yung tatay nila Abraham, amang Abraham, metaphorical kitang According sa mga tatay. Jewish scholar, pero matubang reference. Asaan? So, pwede bang akong mag-research muna? Kasi biglaan to eh, di ba? So, Ay, biglaan yung tanong Oo. mo. 20 seconds bro. lang eh. Okay lang. May may time. Sige, pa-researchan mo. Sige, sige. Kapag nag-research tayo bro, mag-running time tayo. Kasi, Sige lang. 20 seconds, yun yung rules eh. Oo. sige bro. 20 seconds yan. Ako, di na ako nag-research sa family tree ni Jose. Well, nag-research ka dun sa dun sa verse. Sige lang, sige lang. 20 seconds lang, bro. Okay. Next question tayo bro. Para Next habang question na. nag-research ka, pwede mo na lang balikan mamaya. So yung claim mo, wala pa palang kasiguraduhan kasi ngayon ka pala magre-research. Yes or no? Aminin mo na, bro. May kasiguraduhan yon kasi ang minimin doon sa verse na yon ay metaphorical. Let me explain kung bakit. Alam mo kung bakit Lex Bottom? Kasi kung sasabihin mo na ang minimin doon is biological father si Abraham, ibig sabihin yung mga Israelita hanggang doon ay anak ni Abraham, which is matagal nang patay si Abraham kung igagrant natin na totoo yung story ng Biblia. Next question. Yung pagiging biological ba na ano ba yun sa sa oras? Kunyari, yung pinaka-ninunong ko, hindi ko na ba siya kadugo? Ganun ba yung ibig sabihin? Saan mo naman nabasa yun? Na pag namatay na si Abraham, hindi na kami magkadugo ng mga Hudyo. Wala akong sinasabi na hindi kayo magkadugo. Genetically yung term dyan. Ganyan. Pero iba yung biological parent, biological father sa genetical lineage, genetical ancestor. Kailan pa naging metaphorical yung genetic? Ba't napunta ka dyan? Ba't pinagkontra mo yan, bro? Yung verse na binasa mo kanina na sinasabi si Abraham ay tatay ng lahat ng mga Israelita, metaphorical yan. Kasi it would imply na kung literal yan, ibig sabihin, yung mga Israelitang nabubuhay hanggang ngayon ay anak pa rin ni Abraham biologically. Nagigets mo? Go ahead. Next question. Hindi, sa time nila. Ito yung time ni Isaiah nung sinulat to. Ulitin ko yung tanong. Sa time ni Isaiah nung sinulat niya to, binasa to ng mga Israelita. Hindi na ba nila kadugo si Abraham kahit patay na? Objection moderator, wala naman akong sinabi na hindi kadugo. Sabi mo hindi biological eh. Ang biological ba sa'yo kadugo? Siyempre, alangan namang hindi kadugo. Alangan namang metaphorical yan. Kadugo Magkaiba yung talaga yan. biological sa kadugo. Magkaiba yung biological sa kadugo. O sige. Sabi mo magkaiba yung biological sa kadugo. Search na nga lang natin. Ano ba yan? Kasi kiniklaim mo na porket kadugo, biological. Okay na kaya guys? Mag-search ba maano tayo ma-end yung live. O, so, ilang minuto pa? 1 minute na lang. Kasi 53 seconds yun. 53 seconds mo. Sunod na tanong. Pag sinabing biological father, hindi kadugo, saan mo nabasa yan? Ang biological father, natural lang nakadugo mo.
Pag biological father, literal na father, hindi yung metaphorical na father. Literal na ama. Literal na ikaw yung parent. So pag biological father, kadugo. Oo, biological. Biological na Okay. father, literal na parent, kadugo. Sunod na tanong, hindi nila kadugo si Abraham. Saan galing yung dugo nila? Kung hindi galing kay Abraham, sinong persona sa sa Bible, yung mga Hindi ako Israelita? naniniwala kay Abraham. So hindi ko yung problema niyo yan. Hindi ko tatanong kung hindi ka saan naniniwala. Nandito na tayo eh. Saan galing yung dugo nila? Sa time kung hindi kay Abraham, sino yung mga ninuno nila? Hindi pala si Abraham. Hindi lang kay Abraham, maraming pinanggalingan. Hindi, inalis mo si Abraham. Sabi mo hindi si Abraham. Sino? Time na daw. Time. Time na. Time na? Oo. Ayaw ko naman. Ano ka, bro? Ano yan bro? Ako na? 7 minutes, no? 7. So, Go ahead, bro. 7 minutes. So yung pag sinabi pong tatay, no? It doesn't mean kung great father, tatay pa rin ang tawag doon. Pero sa mga Israelita, biologically yun. May kinalaman yun sa dugo nila. Kaya nga, pagka nasasakop sila ng mga taga-ibang lugar, itinatakwil nila yung isa't isa kasi nalalahian sila ng ibang lahi. Kasi mahigpit sila dyan, simulat sa pulpa. Bawal silang malahian ng ibang lahi, maikipagpatayan sila. Mag-mute ka muna, brother. Brother Nas, mute mo na. So yun yung hindi alam ni Brother King. Tapos yung mga research niya, ngayon pa lang ako tuloy magre-research. Ako patuloy maghihirap sa mga claim niya kasi diyan kami napunta kasi puro siya claim. Hindi yan biological, metaphorical yan. Biological yan. It doesn't mean kung lolo mo yan, kung lolo ng lolo mo yan, kung lolo ng lolo ng lolo mo yan, biological pa rin ang tawag doon kasi part siya ng family tree. Pero na lang kung parang nangabit tapos hindi pala si Abraham yung kabit lang pala. Tapos ang sagot niya nung huli, hindi naman ako naniniwala kay Abraham. It doesn't mean kung naniniwala ka o hindi kasi iba yung metaphorical sa literal na kadugo talaga nila yan. Kaya once na malahian sila ng ibang lahi, nasasakop sila, tinatakwil na nila, hindi na yan purong lahi ni Abraham. Hindi na yan kasama sa pangako na ang binhi ni Abraham magiging sindami ng bituin sa langit. Magiging sindami ng buhangin sa dagat. Ngayon, may nag-iingay dito. Kami ang adopted son naman, ang tawag naman namin kay Abraham, adopted son naman kami ni Abraham. Piyasan, ang katuparan nito si Peter, kaya tinawag din namin si Peter na tatay, spiritual naman yon, anak sa ebanghelyo. Pero yung mga Israelita, tinuturing na literal yan. Tinuturing yan na talagang dugo na nananalaytay sa kanila. Kaya hindi sila pwedeng malahian ng ibang lahi. Pag nalahian ka ng ibang lahi, itatakwil ka na nila. Hindi ka na purong lahi namin. Ganon yun. So tapos, ikaw nga kulang-kulang pa pala yung alam mo sa mga ganyan. Nagkiklaim ka na contradiction ng Bible. Ngayon ka pala magre-research. Kung sino pa tong walang ang alam, siya pa itong magsasabi ng contradiction yung Bible. Doon nga nakakatawa. Ako direct kitang sinasagot. Kasi subjective yan. Recorded to, kailangan eksaktong masagot ko. Pero yung sinasabi ko sa iyo, totoo na yung sinasabing mga tatay dito na na-mention na pangalan kay Jose, biological talaga yon. Una, nanggaling yan kay Abraham. Si Abraham, ang tatay, ang anak niya, si Jacob. Si Jacob, meron siyang 12 anak. Magkakamag-anak yan. Hindi mo yan alam. Kulang yan sa kala mo. Magre-research ka pala ngayon. Tapos sasabi mo metaphorical yun. Realidad yun. Ano metaphorical dun? Sabi metaphorical lang eh. Nag-imagine lang pala tayo. Alamin mo muna yung metaphorical sa Tapos yung shifting the burden of proof. Sa'yo talaga yun kasi affirmative ka. Ang trabaho ng affirmative, magpatunay. Papatunayan mo na walang Diyos. Di sinip mo nga sa negative, ba't mo sinip sa akin? Di shifting the burden of proof, ikaw mag-proof. O king of logic ka. So magiging king of unillogical yan. Tanggalin mo na yan. Marami kang illogical bro eh. No, na magkiklaim ka tas wala pang evidence. Magtatanong ka ng wala pang evidence, sabi mo,
O bakit contradiction ng Bible? Assumption and probata. Hindi ka pa nga nakapagpatunay eh. Again, ang Bible po, hindi po daw subject na for private interpretation. Ikalawang Pedro 1:20-21. Walang sino man na makakapagpaliwanag ng sariling kapapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Dahil ito'y galing sa Diyos at ibinigay sa mga tao, simbahan, mga tao, maraming tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Yung simbahan lang ang may kakayahang magpaliwanag nito, hindi kaya ng individual, sariling kakayahan ng tao. Lalo ikaw, ang dami mo pang hindi alam. Pag sinabing malayong kadugo, biological pa rin, hindi na biological pero kadugo pero hindi na biological, tapos naging metaphorical pa. Wala naman ako sinasabing metaphorical, strawman fallacy. Parang gusto niyang iparating sa pag-i-explain ko, nagkiklaim ako ng metaphorical. Kahit sinong Kristiyano, hindi ikiklaim na metaphorical yan. Kasi dugo talaga yung talaga nila yan, dugo talaga yung iniingatan nila dyan. Kaya nga pag nalalahian sila ng iba, tinatakwil na nila yung iba. Kunyari, nasakop na itong tribe na to, o nasakop na kayo ng iba. Yung mga anak nyo, hindi na namin kinikilala yan. Na nasa lahi ni Abraham, nahaluan na kayo. Nahaluan pa lang yun ha. Pero kung tutusin, sakop pa rin sila eh. 'Di ba? Ganun yun, bro. Mag-aral ka muna, no? Again, ang topic malinaw. Papatunayan mo na hindi nag-exist ang Diyos. Papatunayan mo 'yan. Sino magpapatunay? Ako? Ba't sa akin mo hiningi yung proof? Parang nag-usap tayo. Hoy, boy letra, patunayan ko walang Diyos. O sige, patunayan mo na bro. Ang patunay ko, wala kasing evidence na may Diyos. Eh, ba't nagpatunay ka pa? Dapat nang negative ka na lang. So kaya nga nagtataka ako, king of logic. Kulang ka pa sa logic bro, no? Nalabag mo nga yung napaka-basic na fallacy, tsaka yung fallacy from ignorance. Alam mo yon? Ikaw ang nag-claim. It doesn't mean kung negative yung claim mo o kung ano ba to, pa-affirm or pa-negative. Claim mo yan na walang Diyos, magpatunay ka. Di ba wala ka na patunayan? Di ba wala ka na pala? Ganyan kayo mga atheists. Wala ka palang mapapatunayan. Eh ba't dapat sinabi mo na lang, Bullet try ikaw magpatunay ha, patunayan mo na may Diyos, tututulan ko. Hindi sana ako na lang nagpatunay. O sasabihin ko bro, eto. Tapos nag-claim ka. Kasi ganto-ganto yung Bible. Mayroon kasing contradictor yung tatay ni Jose. Kung basahin ko sa'yo dito, magkaiba rin yung tatay ni Pedro eh. Ibig sabihin, contradiction na hindi. Kunyari, sa Matthew 16, iba yung tatay ni Pedro doon. O doon naman sa John 21, iba rin yung tatay ni Pedro. May mga ibig sabihin yan. Kunyari doon, ibig sabihin nun, adopted son siya ng Holy Spirit. Hindi sinabing literal na tatay niya si Jonas. 'Di ba? Pero yung tatay niya doon sa John 21, si Juan. O yun talaga siguro yung father niya, hindi si Jonas. Kumbaga may ibig sabihin doon na Holy Spirit. Kaya hindi ibig sabihin na magkaroon kayo ng makakita ng mga iba-iba diyan, kontra lang yun. Kasi kaya yun nagkontra, in reality, kulang pa kasi kayo sa aral. Nagkulang pa kayo sa pag-aaral ng Bible, kaya nagkontrahan yung isip nyo. O yun lang yung bro. Yeah. Okay na. Yeah, bro, question niya sa bro. Ito. Okay na ba, Sir Nash, yung time? Okay na? Start na ba? Yes, bro. Okay. Okay. Sige. Pakimute ka muna, Sir Nash. Eto tanong ko sa'yo, no? Ano yung scientific definition ng biological father? Go ahead, define. Ang biological father, no, yan yung pag sinabing tatay mo, sa dugo mo yan, hindi yan inampun ka lang. In biology, pag-aaral sa mga organism, living creature, pag-aaral sa buhay, biology. So, may kinalaman yan sa dugo. So, yung lolo ko, tatay ko rin yun, pero hindi yun metaphorical. Biological pa rin yun. Kahit lolo ko siya, kahit lolo ng lolo ko, hanggat natitrace yan, biological yun. Next question. Bigyan mo ko ng dictionary or scientific literature na nagsasabi na ang biological father ay nagmi-mean na grandfather. Go ahead.
Oh, father. Pag sinabing father, grandfather. Objection, Father pa rin yung moderator. term eh. Hinihingan ko siya ng reference. Pwede ako maghintay dito. Bigyan mo ako ng scientific literature o dictionary na pag sinabi sa science na biological father, tumutukoy rin ito sa grandfather. Go ahead. Oh yes, kasi yung dugo ng lolo ko, parehas lang dun. Objection, moderator. Ang sabi ko, reference. Sinabi ko na nga sa kanya ang reference dun yung etymology ng salitang grandfather. May salita pa ring father eh. Hindi naman nawala yung salitang father, Objection, nadugtungan moderator. lang, pero Hindi biological yun. Hindi etymology yung tinatanong ko. Ang tinatanong ko sa kanya, dictionary or scientific website, scientific literature, na kapag sinabing biological father, tumutukoy sa grandfather. Go ahead. Hindi ko sinabing specific lang sa grandfather. Tumutukoy din siya sa grandfather kasi yung father... Objection, moderator. Ang hinihingi ko, reference. For reference, nag-aral naman ako ng ano ah. Simple lang hinihingi yan. ko Teka muna, objection, specific Mr. na Moderator. reference. Objection, Yeah. Mr. Moderator. Ang sinasabi ko kasi sa kanya, Mr. Moderator, yung claim na ganyan, very basic yan. Nag-aral naman ako sa school, tinuro naman yan. Hindi naman yan may kinalaman sa pag-aaral ng pagdodoktor na manggagamot ka ng tao. Yung term na grandfather, biologically father pa rin yun. Nandun pa rin yung salitang father, mayroon lang grand. Pero biological pa rin yun. Pag sinabing biological, hindi lang naman yan tumutukoy na kailangan nagtalik na. Biological pa rin ang tawag doon. Question. Say, objection, moderator. Ang tanong ko naman ay napaka-specific. Ang sabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng scientific literature or dictionary na pag sinabing biological father ay tumutukoy sa grandfather. Kasi yan pa yung contention niya kanina. Go ahead, Sige. sir. O, teka, ano. Pakipostpone ng timer habang nagre-research ang ating kapatid na si Etus, no? Nag-research din kasi ako, kaso yung definition ng biological father is a male parent na nag-contribute genetically dun sa pag... Shoutout sa mga viewers natin. 40 million viewers. Nawala si Bronash. Mr. Moderator, asan na si Brother Nash? Paki-up daw si Von. Sino si Bon? Mr. Sorry Moderator. guys, nahulog ako ah. Sige pa mo. Teka nga ah. Mr. Moderator, andyan ka pa? Hello, Bro Nash. May tumawag kasi sa akin. Kaya wala. So anyways, nasa na ba tayo guys? Nasa na kayo? The reference pa rin. Yun lang naman. Tapos kung meron naman, di next question. Yun lang naman. Sige. Ano yung objection ba? Teka, bababa ako. Kasi babalik ako agad. Mahina yung signal mo, Bronash. Ayan. So sa mga ito lang naman ay advertisement, no? Sa mga magtatangka pa na lumaban sa mga ETS sa debate, make sure na sobrang handa kayo, no? Kasi ang mga ETS talaga knowledgeable, scientifically, historically, biblically. So kung hindi kayo Yung reference ko, basic lang kasi yan. Biological pa rin ang tawag dyan. Ito, teka ha. Pull up the reference. Kung meron naman, kasi yan eh. next question tayo. Hindi ito. Alright. Basic lang eh. Kasi maputol yung live pagka mag-research pa ako ng sobrang tagal andali lang naman ang claim ko, biological pa rin ang tawag dun. Pero ang tanong ko specifically, biological father, ibig sabihin, sige, go ahead. Ito na nga biological pa rin eh. Yan meta lang yan
Ha? O, ayan, nasagot ko na. O, basahin mo. Oh, nasan dyan yung ano, meaning ng biological Oh, father? ang tanong dyan, is a grandfather is biological? Yes. A grandfather is biological relative. O, yan. O, may knowledge ka na pala. O, nasagot ka na. Ang dali lang eh. Ang tinype mo sa... Ano na? Wala pa yung moderator pero mag-object ako. Sir Von, akyat mo dali. Ang dali lang eh. Oh, ang tinype mo kasi moderator. is grandfather is biological. Biological Hindi yung naman grandfather. biological. Ano yun? Biological pa rin nga yun. Ayan o. Yes. Oh, biological relative. Oh, ayan. Time. Hindi figurative. Ayun. Talo ka na bro. Mayroon na ako. So, Wala ka ano na tayo iasa. bro? Conclusion na tayo bro, conclusion. So, sino Hindi. Time na. Mr. Moderator. Time na. Time na? O, kasi inaorasan ko rin kayo kanina pa eh. Okay. Ayun. So, sige, ako na muna. Negative naman ako. Ako muna bro. Para fair bro. Kasi ako yung negative eh. Ikaw yung Sige, mag-last. go ahead. Ayaw Alright. na lang mag-last bro. Para fair naman dito sa akin. So, ikaw yung affirmative, ikaw yung huli mag-last. Aba, sabi naman nila, inano ko yung, in-overtake ko yung ano eh, yung live ko. So, ayan o, 5 minutes bro ah. is a great father is biological, yes. Hindi porket hindi sa kanya nanggaling yung sperm mo, hindi mo na siya biological. Biological, kaya nga meron pa rin father eh, nilagyan lang ng great. Father pa rin. Hindi sinabing a grandfather is metaphorical. Mag-search ka nga ganyan sa AI. Great grandfather is... Hindi nga eh. Basta relative ka, kahit pinsan kita bro, mayroon tayong biological relative bro. From the term relative, yan yung term na relate. Relate tayo sa isa't isa kasi, no, biologically related tayo. Hindi tayo metaphorically related. Yung mga Hudyo, biologically great grandfather nila, or in short, father si Abraham. Yan lang nga namang sa sobrang tagal na ni Abraham nung nakita sila dun sa bosom of Abraham sa parable ni Jesus Christ. Great, sobrang great na Father Abraham. Ganun ba dapat yung sasabihin nila? Hindi ba pwedeng sabihin na lang ng Father para maiksi na lang? Tapos yung sinasabi mo na namatay sila Adan at Eva, namatay naman talaga. Buhay pa ba sila ngayon dito sa laman? Kahit tumagal pa yan ng 1,000 taon, ang point dito, namatay sila. Kung hindi sila nagkasala, edi buhay pa sana sila ngayon. Kasama pa sana natin ngayon sila Adan at Eva. Yun yung point dun eh. At hindi lang yung kamatayan sa laman. Pati impyerno nga nanganib tayo eh. Kasi wala na tayo sa paraiso. Dalawa yan, laman at spiritual. Kahit saan ka magpunta dyan, sasakyan kita. Namatay sila, yung 100 years sa paningin ng Diyos, hindi yun matagal. Ang gusto ng Diyos, mabuhay tayo, buhay na walang hanggan. Yun yung pangako sa atin ng Diyos. It doesn't mean kung namatay na sila, tumagal yung buhay nila ng 1,000 years, kahit ba tumagal sila ng 3,000 years, kung mapunta naman sila ng impyerno, namatay pa rin sila. Ibig sabihin, hindi na sila namatay? Namatay pa rin sila. Yung sinabi naman doon na parang Diyos, yun yung sinasabi naman doon ng awareness ng knowledge ng good and evil. Ikaw, hindi mo ba alam yung good and evil? O yan nga yung sagot ng mga theist sa argument namin kasi ang tao lang ang nakakaalam ng good and evil. Yung mga hayop, hindi nila alam yung good and evil. So therefore, tama yung Genesis na nung kumain sila Adan at Eva ng fruit of knowledge, tao lang naman yun, ibig sabihin nalaman natin yung good and evil, hindi nadama yung mga hayop. O yung mga hayop, kausapin mo nga yung hayop, hoy hayop, alam mo ba yung good and evil? Hindi, pumupunta lang yan sila sa distinct nila. Meron bang hayop na masama? Ikukulong natin yung hayop. Kaya natin hindi kinukulong yung hayop kasi hindi nila alam yung good and evil, hindi sila nakakuha ng fruit of knowledge na pinagbawal ng Diyos dun sa Garden of Eden. Therefore, tama ang Bible. 'Di ba? Meron pa ba ditong nilalang bukod sa tao na alam ang good and evil? Meron pa ba? Magbigay nga kayo ng individual na creature, kahit bulate man lang.
Para patunayan nyo na mali ang Bible. Di ba? Tama ako? Tama ang Bible? Bukod sa tao, meron pa ba ditong nilalang na alam ang good and evil? Di ba wala? Wala naman eh. Di ba? Yung langgam, alam nila yung good and evil? Hindi, sumusunod lang yan sa instinct nila. Tayo, alam natin ang good and evil. Kasi nga, kumain tayo ng fruit of knowledge, namamatay tayo. Sila Adan at Eva, humaba man yung buhay nila ng 700 years, ang point dito, namatay sila. Ang gusto ng Diyos, hindi tayo mamatay, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So, yun yung makukuha mo, bro. Pagka bumalik ka sa Katoliko, bro, igaguide ka ng simbahan tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mga pari niya, no, sa mga sakramento. Papabanaling ka ng Diyos, spiritual 'yon, no, hindi mo 'yun makukuha sa mga scientists, makukuha mo lang 'yun sa amin. Kaya nga mas advanced kami sa mga scientists kasi ang mga scientists, mga material, no, yung mga matter. Kami pati mga spiritual, mga immaterial, mga spirits, mga angels, mas advanced kami. Kasi yung source namin, hindi sa vision eh. Sa nakikita lang namin dito sa paligid, hindi. Sa galing sa Diyos. Kaya mas advanced kami at hindi mo pa rin nahanapan ng contradiction ng Bible kasi nagkamali ka. Yung great-great-great-grandfather, biologically relative pa rin yun. Akala mo ba, pag sinabing father, kunyari, lolo ko, para maging lolo kita, kailangan may ambag kang sperm sa akin? Saan mo naman nabasa yun? Kahit sa comics bro, walang ganun eh. 'Di ba? Kahit sa comics walang ganun. So yung argument mo, ako hinanapan mo ako, AI na lang kasi magtatagal tayo dito. Malalaglag yung live ko. At tinanong ko kay AI, napakasimple lang kasi ayaw mo kong paniwalaan. At least man lang si Meta, paniwalaan mo na lang, 'di ba? Paniwalaan mo na lang si Meta. Ang sabi ni Meta, the answer is yes. Tama ako. Hindi sinabing metaphorical. Kaya pag sinabing amang Abraham dito sa Bible, dito sa Isaiah 51 talatang 5 at Isaiah 51:1, biological 'yun. Biologically related sila, hindi metaphorically related. Ginawa mo pang metaphor si Abraham, pabira ka. Alam mo na. Oh, again, illogical yung ano mo, yung argument mo. No? Kasi once na mag-affirm ka, ikaw ang magpatunay. Eh, ang ginawa mo, puro ka hingi ng proof eh. Nag-affirm ka, tapos hingi ka ng proof. May ganyan ako kilala, si Camacho. Mag-affirmative. Kailangan patunayan ng kalaban ko na ganto-ganto. Nag-affirm ka pa. Nahiya ka pa. Dapat sana nag-negative ka na lang. 'Di ba? Ayun ang illogical doon. Yung illogical doon, ginamit ko sa'yo, yun yung fallacy from ignorance. Hindi porket hindi pa namin napatunayan, gagamitin mong proof yun para magpatunay. Kunyari, sasabihin mo, walang Diyos kasi walang nakapagpatunay na may Diyos. O sasabihin ko rin, meron Diyos kasi hindi nyo kayang patunayan na walang Diyos. Di ba binalik ko lang? Ano nangyari? E di na-debunk yung argument mo, naging illogical. Di ba? Ang simple lang eh. Hindi mo papatunayan mo na walang Diyos kasi hindi namin kayang patunayan na may Diyos. Ibig sabihin wala ng Diyos. O di balik ko, may Diyos pala. Hindi mo naman kayang patunayan na walang Diyos eh. Kaya mo bang patunayan na walang Diyos? Asan yung proof? Sasabihin ko rin yan ay supernatural claim. Meron ka ring evidence na supernatural para patunayan yung proof nyo? Wala. So therefore, panalo ko sa debate na to. Salamat, Brother King of Logic. Pumasyal ka ulit dito, bro. Okay, no problem, Boy Letra. Ako naman. Sige, ilang minutes nga to? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Sige, ganito. Ito, pakimute mo na, Sir Nash, no? Malapit itong sasabihin ko. Tuturuan kita, Brother Boy Letra, Etus Bottom, host, kung paano mag-research. Ang tanong ko kanina sa'yo ay napaka-specific. Sabi ko, bigyan mo ko ng dictionary o scientific literature na sinasabi na ang ibig sabihin ng biological father ay grandfather. Nagpunta ka sa Meta, gumamit ka ng AI, at ano yung tinanong mo? Hindi yung tanong ko. Kasi ang itinanong mo sa ChatGPT is grandfather biological. So doon palang butas na yung evidence mo, butas na yung reference mo kasi hindi naman yun yung tanong. Ang tanong ko, biological father, ano yung definition? Ganito mag-research
Boy Letra, no? Sa Collins Dictionary, ang ibig sabihin ng biological father, a man whose semen fertilized the ovum from which a child was born. Yun pala yung kinukonsider na biological father. Yung similya, yung nagpe-fertilize dun sa ovum. Sa Tagalog, yung semen ni Abraham ang nagpe-fertilize sa ovum ng mga Israelitang babae noong unang panahon kahit hindi niya asawa kasi sinasabi mo biological father ng mga Israelita si Abraham. So hindi pala mga asawa ng mga Israelitang babae ang bumubuntis sa kanila, kundi si Abraham pala yung nagpe-fertilize ng ovum. Kinokontradict mo yung biology. Ayan. So, di ba? Ganyan mag-research, guys. Now, sa sobrang advanced ni Boy Letra, kasi sabi niya sobrang advanced daw yung mga atheists, no? Sa sobrang advanced ni Boy Letra, kahit yung hindi nag-e-exist, pinapatunayan niyang nag-e-exist. Anong nilatag niya sa existence ng God? Yung cross-examination, napunta na lang sa biological, metaphorical, doon na lang napaulit-ulit. Pero nalayo na kami sa topic. Pero, nakapresent ba siya ng evidence ng God? Wala. Wala naman siyang present ng evidence ng God. Unang-una, di niya napatunayan na may beginning ang universe para mas maging reasonable yung claim niya na may God. Kasi ang claim nila, nilikha ng God ang universe. Wala naman siyang presenta. Unang-una, walang extraordinary evidence na prinubide. Yung Bible, prinubide, pero puno naman ng contradiction. Nag-research pa ng malala para ma-defend yung pagkakaiba ng lineage sa Jacob and sa Luke and Matthew. Obvious na obvious yung pagkakaiba ng lineage na kahit yung 2nd century theologian na si Tatian ni-remove yung genealogy ni Jesus. Kasi alam niyang nagko-contradict. Tinanggal niya sa gospel. 2nd century theologian, Christian, Tatian, tinanggal yung genealogy kasi alam niyang contradiction. Napaka-obvious na contradiction no. Hindi mo siya ma-defend dahil sa mental gymnastics. Walang mental gymnastics ang makakapag-defend nun. So bakit ko napatunayan na walang God? Unang-una, walang extraordinary evidence na may God. Kasi ang God ay extraordinary claim, extraordinary being. Next, yung suffering ng animals, hindi niya na-defend. Wala siyang nasabi sa suffering ng animals na hindi mo mare-reconcile sa existence ng isang all-loving, all-powerful, or merciful, all-just, powerful God. Next, yung universe, walang beginning. Right? Hindi niya na-defend na may beginning ang universe. So, dun pa lang, I think, kung sinasabi ni Boy Letra na nanalo siya sa debate, well, tanggalin niya yung cross-examination kung saan siya naipit. Yun lang naman. Thank you so much sa 35 million viewers natin at sa host natin na si Boy Letra. Sa susunod uling sakuhan, magbabalik si King of Logic. Shoutout sa mga fans ko. Yun no. So alright, shoutout sa mga fans ni King of Logic. So maraming salamat Brother King of Logic. Patas ng debate tropa-tropa naman ulit tayo. Brother Nash, okay nga pa ba? Yes, okay. Bakit na ako? Patropa na ulit tayo. Oh, yan. Medyo mahangin dyan bro ah. Ayan, Sabi na nasa dagat ka na naman eh. Daragat tayo. Daragat tayo. Sa next time bro, ang challenge ko naman ganito para maiba. About naman sa contradiction ng Bible, no? Sa susunod na pag-uusap natin para maganda. Ay, nag-enjoy ako kahit paano. Ewan ko lang, nag-enjoy yung mga nanonood. Nag-enjoy sila. Ito, ikaw ba to? Bro Etus? Ikaw ba to? Boy Letra? Oo, bro. Okay. Naban yung account ko. Enjoy sila. I think enjoy naman sila. Happy sila sa comment section. Sa ano pa yon, sa next month pa ako makakapag-live doon sa Boy Letra. Yung Ethos Bottom, pangalan ng grupo namin. So, hiniram ko lang muna. So, magpapakyat ako sa channel. Hindi na ako nakapagpakyat, no?